Si Vladimir Putin at ang kanyang mga commander sa Kremlin ay parang sinusulog ng buhay ang kanilang hukbo at nahihirapan na silang mag-recruit ng sapat na mga bagong sundalo para palitan ang mga nawala na nila. Ito mismo ang simula ng katapusan. Sa papel, hindi dapat umabot dito. Nang magsimula ang digmaan, mas malaki ang puwersa ng Russia kaysa sa kalaban. Hindi lang ito nagkaroon ng malaking kalamangan sa bilang ng mga sundalo, kundi pati na rin sa lahat ng mahahalagang aspeto. Mula sa dami ng mga tangke at armored vehicles na nasa kanilang kontrol hanggang sa kanilang Air Force na noon at hanggang ngayon ay mas malaki at mas malakas kaysa sa hukbong panghimpapawid ng Ukraine. Kung nagamit ng Russia ang mahusay na taktika at matalinong estratehiya, dapat naabot nito ang mga layunin nito. Nagkaroon pa rin sana ng pagkalugi, pero mas maganda at epektibo sana ang resulta ng operasyon nila sa digmaan kung sineryoso nila ito at hindi inulit ang malalaking pagkakamali ng pagmamaliit at kayabangan sa kalaban. Sa halip, ginawa nga ng Russia ang mga pagkakamaling yon. At hindi lang ito nabigo na makamit ang alinman sa mga itinakda nitong layunin, kundi habang lumilipas ang panahon, lalo pang dumami ang kanilang mga pagkawala, sunod-sunod na nilalampasan ang mga nakapanghihilakbot na marka. Noong Hulyo 2024 lumabas sa mga ulat na umabot sa tinatayang 500,000 ang mga nasawi at nasugatan sa bansa. Pagkalipas ng wala pang isang taon, Hunyo 2025, umabot na sa higit 1,000,000 ang kaswalti ng Kremlin. At patuloy pa rin ang mga casualty araw-araw, linggo-linggo, buwan-buwan. Pagsapit ng unang bahagi ng 2026 na iulat na ang kabuuang pagkawala ng hukbong Ruso ay lumampas na sa 1.25 milyong sundalo na napatay o nasugatan. Ito ay walang kapantay. Mula nung matapos ang ikalawang digmaang pandigdig, ang Rusya o ang Unyong Sobyet ay nasangkot na sa maraming digmaan. Naranasan nito ang 120 na nasawi sa Korea mula 1,950 hanggang 1,953, 669 pa sa Hungary, noong 1,956 at 76 sa Czechoslovakia, noong 1,968 sa pagitan ng 14,000 at 16,000 sa 10 taong digmaan nito laban sa Afghanistan, mula 1,970 hanggang 1,980 at panibagong 12,000 hanggang 25,000 tinatayang nasawi sa dalawang digmaan laban sa Chechnya noong dekada 90 at dekada 2000. Kahit pagsamahin pa natin lahat ng mga nasawing iyon mula sa iba't ibang digmaan sa 6 na dekada, maliit na bahagi lang ito kumpara sa daan-daang libong tinatayang nasawi na dinanas ng Russia sa Ukraine. Ganun din sa kabuuang bilang ng mga kaswalti, hindi lang sa nasawi. Sa katunayan, matapos suriin ang mga numero, isinulat ng Ukrainian na pahayagan na Agentva News sa Telegram, mas mataas ng 5 beses ang kabuuang pagkawala ng hukbong Ruso sa 4 na taon ng digmaan kumpara sa kabuuang kaswalti ng mga Sobyet sa lahat ng digmaan mula noong dakilang makabansang digmaan. 17 ulit itong mas mataas kaysa sa kaswalti ng Unyong Sobyet sa digmaan sa Afghanistan at 11 ulit na mas mataas kaysa sa kaswalti ng Russia sa parehong digmaan sa Chechnya. Ito na ang pinakamalupit at madugong labanan para sa Russia mula ikalawang digmaang pandaigdig at patuloy pa itong lumalala. Ipinapakita ng datos na lalo lamang bumibilis ang pagdami ng kaswalti ng Russia sa paglipas ng panahon. Halimbawa, noong 2025 naranasan ng Russia ang parehong kabuuang bilang ng mga kaswalti gaya ng pinagsama sa unang 3 taon ng digmaan. Sa huling buwan ng 2025, humigit kumulang 35,000 sundalo ang nawala sa panig ng Russia. Nagpatuloy ang trend hanggang 2026 na may tinatayang panibagong 30,000 pagkawala noong Enero. Dalawang malaking dahilan kung bakit ito nangyari at patuloy na nangyayari. Una, katigasan ng ulo. Sa buong digmaan, ipinakita ng Rusya ang matinding pagtanggi na lumihis sa kanilang doktrina. Paulit-ulit nilang ginagamit ang magastos na taktika kahit hindi ito nagbunga ng magagandang resulta sa labanan. Tumanggi ang mga komander ng Rusya na baguhin ang kanilang pananaw sa kahit anong paraan. Nagpadala sila ng maraming tao sa gilingan ng karne gamit ang tinatawag ng Ukraine na meat assault tactic. Mga pakat panlusob ng Russia na inuutusang umatake sa posisyon ng Ukraine ng halos walang armored na suporta o proteksyon. Lalong lumalala ang sitwasyon dahil kulang sa pagsasanay at kagamitan ang karamihan sa mga sundalo, kaya mababa ang tsansa nilang mabuhay.
Kaya hindi na nakapagtataka na maraming naging kawalan ang Russia dahil ginawa nilang sentro ng estratehiyang militar sa Ukraine ang pagsasakripisyo ng tao. Ipinakita ng Kremlin sa mundo at sa kanilang hukbo na handa silang isugal ang buhay ng mga sundalo at hayaang dumami ang mga bangkay ng Ruso. Kung iyon ang kailangan para masakop ang Ukraine, kahit dahan-dahan at maliit na bahagi ng lupa bawat beses. Sa isang banda, may kakaibang luhika sa taktika ng Russia. Mas malaki ang puwersa ng bansa kaysa Ukraine. Kaya sa teorya, kaya nilang pahinain ang kalaban sa paglipas ng panahon gamit ang mararahas na atake para sirain ang depensa bago makalusot at magtuloy sa tagumpay. Sa kabilang banda, hindi dapat ganito kumilos ang isang superpower na militar. Ang bansang may mahuhusay na strategist at taktiko sa militar ay hindi magpapatuloy sa taktikang sobrang aksaya at walang kwenta, lalo na kung malaki ang lugi at maliit ang tagumpay. Dapat itong mag-isip ng mas estratehiko at gamitin ang kalamangan para mapasok ang depensa ng Ukraine at masakop ang mahalagang teritoryo. Mukhang kulang ang oras, pagsisikap o lakas na inilalaan ng Rusya sa estratehikong pag-iisip. Mas piniling ituloy ang parehong plano, matigas ang ulo at naniniwalang magiging maayos din sa huli. Kahit ilang taon na mula nang magsimula ang digmaan, paulit-ulit pa rin nating nakikita ang parehong mga kwento, walang saysay na pag-atake at malalaking hindi pagkakapantay-pantay sa mga nasawi at sugatan sa magkabilang panig. Tingnan mo ang Kupiansk, halimbawa. Ang lungsod ay nasa isang estratehikong lokasyon sa rehiyon ng Kharkiv. Kilala ito bilang isang mahalagang sangandaan ng riles na may matibay na koneksyon sa transportasyon papasok pa sa loob ng teritoryo ng Ukraine. Dahil dito, matagal ng pangunahing target ng mga puwersang Ruso ang lungsod at ilang beses na nagpalitan ng kontrol dito ang magkabilang panig sa takbo ng digmaan. Halimbawa, sinakop ito ng Russia noong Pebrero ng 2022 bago muling nabawi ng Ukraine ang kontrol sa lungsod noong kontraopensiba sa Kharkiv ng 2022. Pumasok muli ang puwersang Ruso sa lungsod noong huling bahagi ng Mayo ng 2024, ngunit agad din silang umatras. Pagsapit ng huling bahagi ng 2025, bahagyang muling nasakop ng mga tropa ng Kremlin ang lungsod. Noong Setyembre 2025, nagsagawa muli ng kontra-opensiba ang puwersang Ukrainyano para linisin ang lungsod mula sa natitirang mga sabotador at grupong reconnaissance ng mga Ruso. Ilan sa pinakamahusay na mandirigma ng bansa, kabilang ang mga miyembro ng ika-13 Katia Brigade ang ipinadala sa lugar. Dahan-dahan pero tuloy-tuloy silang palihim na dumaan sa kagubatan sa paligid ng lungsod noong taglagas bago sumugod sa Kupiansk at itinaas ang kanilang watawat sa wasak na gusali ng konseho. Ang mga tropa ng Kiev ay nakakagulap na epektibo. Ayon sa intelihensya na ibinahagi sa militar ng Britanya, 27 beses na mas maraming Ruso ang napatay ng mga puwersa ng Ukraine kaysa sa kanilang nawala sa laban para sa Kupiansk. Bagamat wala pang eksaktong bilang, pinaniniwala ang napalibutan ng Ukrainyano ang halos 200 sundalong Ruso at libo-libo ang nasugatan o napatay sa lugar noong 2025. Kahit ano pang eksaktong bilang, nakakabigla ang kill ratio na 27 sa isa. Ipinapakita nito kung gaano kalaki ang pabor sa Ukraine at kung gaano kalala ang pagdurugo ng Russia dahil sa mga hangal nitong taktika. Hindi ito isang beses lang nangyari. Ipinapakita ng estadistika at ulat militar na palagian nang nahihigitan ng Ukraine ang Russia sa kahabaan ng daan-daang milya ng linya ng harapan na naghihiwalay sa dalawang puwersa. Umabot na sa 1 laban sa 20 o minsan 1 laban sa 25 ang kill ratio sa ilang mahahalagang lokasyon, habang ang pangkalahatang average ay nasa 1 laban sa 6 o 1 laban sa 7, depende sa pinagmulan ng impormasyon. Kahit dikit ang labanan, nakakapatay pa rin ang Ukraine ng hanggang 7 sundalong Ruso sa bawat isa nilang kasamahang napapatay. Bago natin talakayin kung bakit di kayang panatilihin ang mga numerong ito at isa pang malaking dahilan, nanonood ka ng The Military Show. Kung di ka pa subscribe, na yon ang tamang oras. Kalahati lang ng kwento ang taktikal na kakulangan ng Russia sa likod ng malaking pagkalugi nila. Karapat dapat ding bigyan ng malaking pagkilala ang Ukraine dahil habang ang buong kampanya ng Russia ay umiikot sa katigasan ng ulo at hindi matinag na dedikasyon sa parehong magastos na mga estratehiya, ang depensibong pagsisikap ng Ukraine ay ibang-iba ang kwento. Simula lang digmaan, pinatunayan ng puwersa ng Kiev ang kanilang kakayahan sa pag-innovate. Hindi sila takot mag-isip ng bago, baguhin ang mga bagay at iakma ang estratehiya sa nagbabagong labanan.
Hindi sila nagtatagal sa isang taktika at laging naghahanap ng bagong paraan para gulutin ang kalaban. Ang digmaan sa Ukraine ay nakasalalay sa kanilang adaptability na napakinabangan nila sa napakaraming pagkakataon. Sa katunayan, sa maraming paraan, dahil sa kakayahan ng Ukraine na makaisip ng napakaraming matatalinong estrateya, kaya nananatili pa rin sila sa digmaan ngayon at kaya rin nila mahusay na napagtanggol ang kanilang mga teritoryo at napigilan ng Russia na sumulong at makamit ang kanilang mga layunin. Halimbawa, makikita natin kung gaano kabilis nakaangkop ang Ukraine sa drone warfare bilang patunay na kanilang galing sa mabilis na innovation. Nang ginamit ng Russia ang mga drone para bombahin ang mga bayan at lungsod ng Ukraine, winasak ang infrastrukturang civilian at pumatay ng hindi mabilang na inosente. Pwedeng sumuko na sana ang Kyiv. Sa halip, nag-adjust ito at nag-evolve. Binuo nito ang sariling drone army sa tulong ng 12-12 ng kumpanyang pangdepensa sa buong bansa. Lumilikha ng iba't ibang unmanned aerial at surface vehicles laban sa Russia. Nangguna ito sa drone technology. Pinamunuan ang mga pag-atake gaya ng Operasyon Spiderweb at mga pag-atake sa mga paliparang militar ng Russia noong summer 2025 at maraming matagumpay na pag-atake sa mga imbakan ng gasolina, mga refinerya ng langis, planta ng produksyon, mga imbakan ng bala at iba pang mahalagang target. Natuto ang mga puwersa ng Ukraina na gamitin ang kanilang mga drone sa buong linya ng labanan. Ginawang patibong ng kamatayan ang mga lugar para sa sinumang mga pangkat panlusob ng Russia na papasok. Dahil dito, mas maraming mga tauhang Ruso ang napapatumba ng mga drone ng Ukraina habang tumatagal ang digmaan. Halimbawa, umabot sa 24,600 noong Oktubre ng 2025 sinundan ng 26,000 at 100 makalipas ang isang buwan at pagkatapos ay nakakagulat na 33,000 makalipas pa ang isa pang buwan. Hindi lang drone ang gamit ng Ukraine para bawasan ang kalamangan ng Russia sa sundalo. Nakabuo rin ang mga sandatahang lakas ng bansa ng iba pang epektibong taktika sa harapan, tulad ng bait and bleed strategy, kung saan nililindang nila ang mga tropang Ruso na dumaan sa mga itinakdang ruta, nagpapanggap na tumatakas mula sa mga depensibong posisyon at pinapaniwala ang kalaban na ligtas sila at pwede sila maging kampante bago sila paulanan ng putok mula sa artilyera, mga drone at mga loitering munitions mula sa itaas. Dahil sa ganitong mga taktika, hindi lang binibigyan ng Ukraine ng matinding dagok ang reserbang lakas ng hukbong Ruso, kundi pinipigilan din nila ang makinarya ng digmaan ng Kremlin na makausad man lang sa maraming mahahalagang lugar. Ipinapakita ng mga tsar na ang Rusya ay pinakamabagal ang pagsulong sa kasaysayan ng militar nito. Nakakakuha lang ng maliliit na teritoryo sa Kupiansk, Chasiv Yar at Pokrovsk, habang libu-libong sundalo ang nalalagas. At malamang nalalo pang lalala ang sitwasyon para sa mga puwersa ni Putin mula ngayon. Hindi kontento ang Ukraine sa kasalukuyang bilang nito. Gusto pa nitong higitan iyon kung saan itinakda ng Kiev sa kanilang hukbo ang layunin na pataasin ang bilang ng kaswalti ng Russia sa humigit kumulang 50 hanggang 60,000 sundalo bawat buwan. Kapag nangyari yon, wala nang balikan para sa Russia at lalong malalapit ang posibilidad na mapilitan silang aminin ang pagkatalo at umatras mula sa Ukraine. Narito kung bakit. Sa unang mga taon ng digmaan, sa pananaw ng Moscow, hindi ganong mahalaga kung dumanas ng matinding pagkalugi ang bansa. Kahit napabagsak ng Ukraine ang 15,000, 20,000 o maging 30,000 tropang Ruso kada buwan, natutumbasan palagi ng Russia ang mga pagkalugi nilang ito. Mayroon itong ilang paraan para magawa ito, tulad ng pagbibigay ng malalaking insentibong pinansyal sa mga bagong recruit, pagtutok sa mga tao mula sa mas mahihirap na lugar, at pangakong bibigyan ng malaking gantimpala ang kanilang mga pamilya kung pipiliin nilang sumali at lumaban. Pinipilit ang recruiter ng Russia ang mga etnikong minorya at imigrante mula gitnang Asya. Minsan pa'y binabantaan ng deportasyon o kulong kapag tumanggi silang lumaban. Inalok ng bansa ang mga bilanggo kasama ang mamamatay tao at manggagahasa ng pagkakataong mapababa ang sentensya kung sasali sila sa laban sa Ukraine. Dahil sa mga taktikang ito, madalas naabot o nalalampasan ng Russia ang kanilang recruitment targets, kaya mas nahirapan ang Ukraine. Kahit matagumpay ang hukbo nila sa lupa at napapatumba ang maraming sundalong Ruso at nababawi ang teritoryo, mas marami pang mga kalabang pangkat panlusob ang agad dumarating na pamalit. Mistulang isang hukbong hindi matalo, na parang sa video game, ang Russia tila walang katapusang sundalo at reserba, kaya tuloy-tuloy ang presyon sa linya ng labanan. Walang hukbong, walang hanggan. Kahit ang malawak na bansang Russia na may populasyong mahigit 140 milyon
limitado rin ang sundalo na maaring tawagin. Kalaunan, naging labis na para sa Kremlin ang pagsisikap ng Ukraine. Noong Enero 2026, ipinapakita ng tala na nawalan ang Russia ng 9,000 sundalo higit sa kaya nitong ma-recruit. Ayon kay John Healey, kalihim ng depensa ng United Kingdom, hindi ito hiwalay na insidente, kundi nagiging trend na. Sa loob ng ilang buwan, unti-unting nagsimulang mawala ng mas maraming tao ang hukbong Ruso kaysa sa kaya nitong palitan. At hindi mahirap makita kung bakit. Matagal na mula nang magsimula ang digmaan at kumunti na ang mga Rusong gustong lumaban sa Ukraine. Karamihan sa nais sumali ay nakapagpatala na. Ngayon, kahit pa nag-aalok ang mga recruiter na malalaking gantimpala sa ruble para sa mga bagong recruit, marami pa rin sa mga malalakas na individual na nananatili sa Russia ang hindi interesado na sumali sa tingin nilang isang misyong pagpapakamatay. Sa katunayan, ipinapakita ng mga ulat na nakakagulat na isa sa bawat 25 na lalaking Ruso ay napatay o napinsala mula nang magsimula ang labanan, kaya lalong kumakaunti ang mga natitirang handa at kayang pumalit sa kanila. Bumagsak na rin ang moral dahil hindi naman bulag ang mga Ruso. Nang magsimula ang digmaan, maaring naniwala sila sa pahayag ng Kremlin na kailangan ng espesyal na operasyong militar at matatapos agad sa ilang linggo. Habang lumilipas ang panahon, lalong bumaba ang tiwala ng tao sa gobyerno. Hindi mabilang na mga pamilyang Ruso ang napilitang mabluksa sa pagkawala ng kanilang mga mahal sa buhay o nakita ang mga ama, kapatid na lalaki at mga anak na lalaki na umuuwi na may mga sugat na nagbago ng kanilang buhay at wasak ang isipan. Magiging mas mahirap para sa Rusya na maabot ang kanilang mga target sa pagre-recruit at kahit na magawa nila ito sa isang himalang paraan, maaring hindi sapat ang mga target na yon. Kung mapapahusay pa ng Ukraine ang kakayahan at magsimulang magpatumba ng 40,000 o 50,000 o higit pang Ruso kada buwan, 60% dito ay napatay at ang iba'y nasusugatan. Hindi talaga kayang mapanatili ng Rusya ang kanilang hukbo. Sa wakas, magsisimula ng bumaba ang kanilang bilang. Ngunit kapag nangyari yon, babagal ang mga opensibang operasyon sa mga linya ng labanan. Dapat isantabi ng mga kumander ang ilang opensiba para bigyang prioridad ang iba. Liliit at hihina ang mga pangkat pang-atake dahil mas kunti ang pagsasanay at karanasan ng mga bagong recruit kumpara sa mga nauna. Patuloy na babagsak ang moral sa napakabilis na antas kung saan mas marami at mas marami pang sundalo ang malamang na tumakas sa kanilang mga pwesto o magtaas ng puting bandila at sumuko sa kalaban sa unang pagkakataon na magkaroon ng oportunidad. At lahat ng ito ay humahantong sa isang malinaw na konklusyon. Wala nang kahit anong tsansa ang Russia na makamit ang anumang uri ng tagumpay sa Ukraine. Kahit padagdagan ng bansa ang pagdepende nito sa mga bayarang sundalo at subukang kumuha ng mga sundalo mula sa mga lugar tulad ng North Korea, India, Pakistan, Nepal at Africa, gaya ng ginagawa nito, magiging imposible pa rin para sa bansa na makahanap ng sapat na bilang ng mga taong yon. Ayon sa estadistika, nakapag-recruit ang Russia ng 17,000 bayarang sundalo mula sa ibang bansa na halos sapat lang para mapunan ang kalahating buwang pagkalagas ng tropa sa Ukraine. Kaya habang si Putin at ang mga sunod-sunurang commander niya ay patuloy na gumagawa ng mga pekeng pahayag tungkol sa pagkuha ng mahalagang lupa at patuloy na pagsulong tungo sa tagumpay, malayo ang katotohanan sa sinasabi nila. Hindi lang bigo ang bansa na makagawa ng mga pagsulong sa makatuwirang bilis, mas marami pa itong naluluging sundalo ngayon at hindi na itatago ang mga paggalugi. Natatakot si Vladimir Putin. Hindi amin ang presidente ng Rusya o lalabas para ipakita ang takot niya sa mundo. Pero, iyon ang punto. Biglang nawala si Putin mula sa Kremlin. At ang dahilan ay, may isang bagay na labis na nakatakot sa kanya, kaya't nagkubli siya sa ilalim ng lupa para iwasan ito. Kahit ang Kremlin ay hindi naligtas para sa paranoid na si Putin, habang sinusubukan ng desperadong leader ng Russia na ipagtanggol ang tanging mahalaga sa kanya sa mundong ito, ang sarili niyang buhay. Matagal na mula nang huling makita si Putin sa Kremlin. Sabi ng RBC Ukraine, huling nakita o narinig ang Pangulo ng Russia sa mataas na antas na pampublikong kaganapan noong Marso 9. Hindi na bago ang paminsang pagliban ni Putin sa Kremlin. Pero ngayon yata ito ang pinakamahabang pagkawala niya sa sentro ng kapangyarihan ng Russia. At nangyayari ito kasabay ng paglulunsad ng Russia ng tinatawag na opensiba sa Tagsibol at taginit na inaasahang magbibigay katuparan sa lahat ng gusto ni Putin sa pinagkatalunang rehiyon ng Donbas. Kahit isang tabi ang malamang nakabiguan ng opensibang yon, pero bigla ang pagkawala ni Putin sa malagang panahon ay nagpapakitang may mali sa paranoid niyang isipan. At dumarami ang ebidensya na ginagawa niyang lahat ng kanyang makakaya para manatiling malayo sa mata ng publiko hanggat maaari.
Pag-usapan natin ang huling pampublikong labas niya. Noong Marso siyam, dumalo si Putin sa pagpupulong sa pandaigdigang merkado ng langis at gas na naapektuhan ng Operation Epic Fury sa Iran. Simula noon, lumalahok na lang si Putin sa mga pagpupulong online, tulad noong Marso 18 kung saan nagmeeting siya kasama ang pamahalaan ng Russia mula sa kanyang tirahan sa Novogoryovo, Moscow. Pero kahit ang pagiging lehitimo ng pagpupulong na yon ay pinagtatalunan, dahil may mga bulong-bulungan na ang kanyang paglabas ay isang naunang inirecord o nakahandang video lamang. May senyales na pinepeke ng leader ng Russia ang lokasyon niya, kahit sa online meetings. Hindi na bago kay Putin ang panilinlang gamit ang mga opisina. Batay sa ulat ng RFERL, noong Nobyembre lumabas ang balita na matagal nang itinatago ni Putin ang totoong kinaroroonan niya. Paano? Sa pagtatayo ng 3 magkaparehong opisina sa iba't ibang lugar, tinitiyak niyang walang makakaalam ng totoong kinaroroonan niya. Ganon ang ginagawa ni Putin. Sa halos 160 araw mula lumabas ang balita, walang inilabas na video o larawan ng Kremlin na nagpapakitang nasa opisina si Putin, isa pang palatandaan ng takot ng leader ng Russia. Nabunyag na ang sikreto niyang plano para magtago. Ang mga visual na palatandaan na nagbunyag ng kanyang lihim ay binago na o nakahanap si Putin ng bagong underground na bunker at opisina para doon magpatakbo ng mga gawain. Matagal na nagtatago si Putin bago pa ang huli niyang pagkawala sa Kremlin. Pero dito mas naging kakaiba ang mga pangyayari. Noong Marso 4, bago pa man magsimula ang tinatawag nating matagal na pagkawala ni Putin sa kanyang mga tungkulin sa Kremlin, naglabas ang RFERL ng isang kawili-wiling ulat na tila nagpapatunay na marami sa mga paglabas ni Putin ay naitala na ng mas maaga kaysa sa aktual na petsa ng mga ito. Anong nagbunyag ng sikreto ngayon? Mga halaman. Ayon sa ulat, noong Marso 2-3 naglabas ang mga tauhan ni Putin ng mga video na nagpapakitang kunwari may pulong siya sa mga opisyal, kabilang ang pinuno ng federal na tesorerya ng Rusya at gobernador ng rehiyon ng Amur sa malayong silangan ng Rusya. Ipinakita ang mga pagpupulong sa Russian State TV na may video at dito nagsimulang magbago ang lahat. Ayon sa RFERL, isang Chinese evergreen na halaman sa likuran ng video noong Marso ang nagpapakita ng mga videong kinunan kay Putin sa kanyang opisina para sa mga pagpupulong ay talagang ginawa sa pagitan ng Pebrero 9 at 17, hindi sa unang bahagi ng Marso. Sabi ng RFERL, nagsimulang mabulok ang mga halamang iyon noong unang bahagi ng Pebrero. Klarong pinalitan ng mga opisyal ang mga lumang halaman ng bago, ayon sa mga video ng Kremlin noong Pebrero. Makikita sa mga sinasabing pagpupulong noong Marso na naroon pa rin ang mga lumang halaman. May pagkakamali sa grupo ni Putin. At sa paggawa nito, nabunyag na ang leader ng Rusya ay nagre-record ng mga video ng sarili niya na dumadalo sa mga pagpupulong. Literal na ilang linggo bago ipahayag ng Rusya na naganap ang mga pagpupulong na iyon. Mga peking at inabandonang opisina, iba't ibang sablay sa oras ng mga pagpupulong, at tuluyang pagkawala mula sa Kremlin. Hindi ito gawain ng leader na may tiwala sa sarili. Siya ay matagal ng kilalang matatag na pinununang politika sa Rusya. Pinagmulan ng kapangyarihan niya sa loob ng 2 dekada. Mukhang tapos na ang panahon ng maingat na inihandang litrato ni Putin na nagpapakitang gumagawa siya ng mga gawaing panlalaki tulad ng pag-ehersisyo, pagsakay sa submarino at pagpaparagliding. Sa halip, naroon na ngayon ang isang bersyon ni Putin na pilit na naglalaho at nagtatago mula sa lahat. Ang dating makapangyarihang leader ay naging isang mahinang at takot na tao sa Russia. Kahit anong panilinlang pa ang gawin niya, hindi niya maitago yon. Nagkubli na ang leader ng Russia. May ilang nagbago sa Russia nitong mga buwan, kaya ito ang dahilan. Dapat ba nating sabihin na may malaking nangyari sa Iran, kaya kinabahang husto si Putin at napilitan siyang magtago? Nang simula ng US ang Operation Epic Fury, ni Putin ay di alam kung gaano kalalang epekto nito sa Iran. Sa unang araw ng operasyong tumagal na ng halos 1 buwan, nagliyab ang maraming infrastrukturang militar. Pero ang pinaka nagpagimbal kay Putin ay isang pagkawala na nangyari agad. Napatay si Ali Khamenei, pinakamataas na pinuno ng Iran. Tulad ni Putin ngayon, ginawa ng taong ito ang lahat para hindi siya mahanap ng kaaway. Pero napatay pa rin siya sa isang operasyon na iniulat ng Guardian na tumagal lang ng 60 segundo na isinagawa ng US at Israel. Ang CIA at iba pang mga ehensya ng intelihensya ng US ay gumugon ng 6 na buwan sa pangangalap ng impormasyon tungkol kay Khamenei bago ang nakamamatay na pag-atake noong Pebrero 28. Pagkatapos, nagbagsak sila ng mga bombang tumatago sa bunker na direktang tumama sa pinagtataguan ni Khamenei dahilan ng pagkamatay niya at ng halos 40 pang mga komandanteng militar ng Iran.
Hindi nakala ni Khamenei ang pag-atake at di rin siya naniwalang tatamaan siya ng US. Nagkamali si Khamenei at napapansin ito ni Putin. Hindi aksidente na ang pagkawala ni Putin sa Kremlin ay sumabay sa mga araw kaagad matapos mapatay si Khamenei, lalo na sa gitna ng kanyang mga kalokohan sa opisina. Pinanood ni Putin ang US. Matagal ng kaaway ng Russia habang nagsagawa ito ng nakamamatay at episyenteng operasyon. Kaya naisip niyang pwedeng mangyari rin ito sa kanya. Mukhang napagdesisyonan ni Putin na ang pagpapakita sa Kremlin ay magpapadali sa kanyang mga kaaway na makita siya. Nang kumalat ang balita kung paano nahuli ng US at Israel ang target nila sa Iran, lalo pang lumalim ang paranoia ni Putin. Ayon sa Financial Times, natuntun daw ng US ang kinaroroonan ni Khomeini sa Tehran gamit ang pag-hack sa mga traffic camera bilang bahagi ng matagalang pagmamanman. Maisip mo ba kung anong maaaring pumasok sa isip ni Putin sa mga sandaling yon? Yung mga gamit na inaasahan niya para sa seguridad, baka matagal na pala siyang minamanmanan, gaya na nangyari kay Khomeini. Dahil dito, nagkaroon ng kawalan ng tiwala sa mga kamera at nagbago ang pananaw sa mga video na nabanggit natin. Ayaw ni Putin na makita sa livestream ang kanyang lokasyon tuwing may pagpupulong sa mga opisyal ang Kremlin. Kaya siya gumagamit ng recording. Ayaw niya magpakita dahil hindi niya alam kung sino ang pwedeng manood at magsumbong sa mga kaaway niya, kahit sa Kremlin o malayo. Lubusang nanaig ang paranoia kay Putin. May palatandahan na mangyayari ito nang mapatunay ang kaya ng US tamaan ng isang tao tulad ni Khomeini. Bago tayo magpatuloy, paalala. Pinapanood mo ang The Military Show. Ipinapakita namin ang buong kwento, hindi lang headline. Kung gusto mo, mag-subscribe para updated ka sa aming videos. Hindi lang kamera ang teknolohiyang iniwasan ni Putin. Kitang-kita ang takot niya sa teknolohiya mula nang magsimula ang pagsalakay sa Ukraine. Bandang dulo ng 2022, naglabas ang South China Morning Post ng isang kawili-wiling ulat na nagsasabing matinding tumatanggi si Putin na gumamit ng internet. At sa halip ay hinihiling niyang lahat ng impormasyong kailangan niya ay ibigay sa kanya sa pamamagitan ng pisikal na mga dokumento. Ayon pa sa parehong ulat, ayaw din gumamit ng smartphone ng presidente ng Rusya. At sinasabi rin dun na parehong mga opisyal ng Rusya at US ang sumusuporta sa mga pahayag na ito. Sinusuportahan ito ng Business Insider ayon sa isang dating opisyal ng intelihensya ng Russia na tumalikod sa kanilang bansa. Noong Abril 2023, sinabi ni Gleb Karakulov, "Sa lahat ng taon ng aking serbisyo, hindi ko siya nakitang may hawak na mobile phone. Hindi siya gumagamit ng internet o cellphone at umaasa lang sa malalapit na tao para sa impormasyon. Kaya nabubuhay siya sa kakulangan ng impormasyon." Malinaw kung bakit nahihirapan ang Russia sa Ukraine. Ang taong inaasahang manguna sa impormasyon ay hindi ginagamit ang mga kailangang kasangkapan para agad makuha ang sensitibong impormasyong kailangan niya para makatugon sa tuloy-tuloy na pagbabago sa labanan. Ang paghingi ni Putin ng pisikal na mga dokumento ay nangangahulugan na ang mga impormasyong dapat niyang natatanggap agad-agad ay hindi dumarating ng ilang oras o baka ilang araw pa. Dahil sa paranoia ni Putin, nahihirapan ang mga tauhan niya sa Ukraine. Mas mahalaga, napipinsala nito ang kakayahan niyang maging matatag na pangulo na ipinagmamalaki niya. Isa rin siyang taong takot sa mga Aleman at Malason. Mas gusto ni Putin na hindi sumakay ng eroplano dahil natatakot siyang baka pasabugin yon habang nasa loob siya. Baka familiar sa iyo ang mga taktikang ito na ginamit ni Putin laban sa kanyang mga kaaway. Baka naniniwala si Putin sa karma. Nang ginagawa ng Russia ay babalik din sa kanila, kaya gusto niyang wala siya kapag ang mga taktikang palagi niyang ginagamit kasama ng Russia ay ibinalik sa kanya. Ang nasasaksihan natin dito ay ang kwento ng isang tao na labis nang nilamon ng sarili niyang takot kaya't naparalisan na niya ang kanyang sarili. Walang internet, kamera, Kremlin. Pagkatapos mawala si Khomeini, unti-unting napagtanto ni Putin na kahit anong pilit, hindi niya matatakasan ang bantang lalo niyang pinaniniwala ang papalapit na sa kanya. Hindi lang dahil kay Khamenei, kaya hindi nagpapakita si Putin sa Kremlin. Ang katotohanan na ang pagkawala ng lider ng Iran ay pinakabagong palatandaan na hindi na sumusunod ang US sa parehong mga patakaran na sinusunod nila sa loob ng mga dekada. Ilang buwan bago ilunsad ang Operation Epic Fury, nagpadala ang US ng elite operatiba sa Venezuela para hulihin si dating Pangulo at, ayon sa marami, diktador na si Nicolas Maduro. Di rin nalilimutan ni Putin na kaalyado ng Moscow sina Maduro at Khomeini. Gayunpaman, pinabagsak ng US silang dalawa sa loob ng wala pang 2 araw. Muli, kamangha-mangha ang bilis at husay. Pero hindi rin ganito dapat nangyayari ang lahat ng ito. Si Putin ang taong palaging nasanay na hindi sumusunod sa mga patakaran. Kapag may kailangan siyang ipagawa sa ibang bansa,
Kaya niyang ipagawa yon. At nagagawa niya ito habang binibigyan ng sarili niya ng sapat na dahilan para sabihing wala siyang kinalaman. Ngayon, napipilitan siyang manood habang hayagang pinapatumba ng US ang mga leader na katulad niya. Despot at diktador ang mga pinababagsak ng US at madaling ignay kay Putin ang label na ito tulad kina Khomeini at Maduro. Siya na kaya ang susunod? Yan ang malaking tanong na siguradong umiikot sa isipan ni Putin na yon. At maaring ito ang pinakamalaking dahilan kung bakit siya nagtatago ngayon. Ayaw niyang makita dahil nararamdaman niyang pinapatakbo niya ang marupok na rehimen na madaling targetin ng bansang 2 beses nang napatunayang kaya magpatumba ng mga despot ngayong 2026. Hindi lang sa sarili niyang isipan nakakulong ang paranoia ni Putin. Hindi lang ang mga kilos niya sa kanyang peking opisina at ang kawalan ng aksyon niya sa Kremlin ang nagsasabi sa atin ng lahat ng kailangan nating malaman tungkol sa kinaroroonan ni Putin ngayon. Ang problema kay Putin, pilit niyang ipakitang malakas siyang leader kahit sa pinakahina niya. Kaya napipinsala niya ang mga mamamayang Ruso. Sinabi namin kanina na takot si Putin matunton. Kaya ayaw niyang gumamit ng internet o smartphone na nakakakonekta rito. Hanggang ngayon, kinikilala pa rin niyang kapaki-pakinabang ang internet para sa mga tao at militar ng Russia. Parang itinapon na yon sa bintana, gaya ng marami sa mga dating kaaway ni Putin dahil na yon mas maigpit ng kinokontrol ng presidente ng Russia ang internet sa bansa. Nagiging pangkaraniwan na ang kumpletong pagkawala ng internet sa buong bansa. Bagamat may digital censorship na sa Russia, ngayon lang nangyari ang malawakang pagkawala ng internet at mobile service hanggang Moscow. Dugtong ito sa mga piling pagkawala ng serbisyo na ilang buwan nang ipinapatupad ng Russia na sinasabing taktika laban sa drone ng Ukraine. Pero tila paraan ito para patahimikin ang diskusyon matapos tamaan ng drone ang target. Sabi ng CNN, laganap ang mga spekulasyon tungkol sa mga shutdown na ito at may ilan na nagsasabing ginagawa ito para maagapan ng anumang hakbang ng publiko ng Russia na magprotesta laban sa inaasahang mobilisasyon na ipapatupad ni Putin. Mulay, sinusubukan ng leader ng Russia na protektahan ang sarili niya mula sa isang bagay na sa tingin niya ay makakasakit sa kanya. Kung hindi niya nakikita ang mga protesta, ibig sabihin ay wala talagang kagustuhan para dito. Hindi niya pansin na dahil sa higpit ng paghihigpit niya sa internet at serbisyong mobile, napilitan ang ilan sa Russia gumamit ng walkie-talkie para magugnayan. May nagsasabi ring may kaugnayan sa takot ni Putin, ang US-led na pagpapalit ng rehimen sa Iran at Venezuela, na napag-usapan na natin. Kung walang makaka-access ng internet sa Russia, walang makakagamit ito para kumuha ng mga larawan, magpadala ng impormasyon, o gumawa ng kahit anong maaring magbunyag ng kinaroroonan ni Putin. Si Putin ay sinusubukang higpitan palalo ang kanyang kontrol sa Russia, kahit na parang nababali na ang kanyang mga daliri. Kasabay ng internet shutdown, may kampanya rin laban sa Telegram, na pangunahing source ng impormasyon ng marami sa Russia. Matagal nang katuwang ng Kremlin ang lokal na tech companies sa paggawa ng mga app na aprobado ni Putin bilang kapalit ng Telegram at WhatsApp. Messenger Max ang app na naisip ng mga pinuno ng mga kumpanyang tech, at malamang magbibigay ito sa Kremlin ng halos walang limitasyong access sa usapan ng mga tao sa Russia. Gusto ni Putin na gamitin ng mga tao ang aprobado ng Estado at di kilalang alternatibo sa halip na Telegram, na gamit ng mahigit 60% ng populasyon, mas maganda raw ang Messenger Max. At least, sa Messenger Max, ibig sabihin nito ay pwedeng maglagay si Putin ng mga tao na laging nagmamasid sa mga nangyayari sa internet na takot siyang gamitin. Isa na naman itong palatandaan ng takot para sa isang taong hindi na nakikita sa Kremlin ng halos 2 linggo. At ang mga shutdown na ito ay kasabay din ng mga bulong-bulungan ng kudeta na umuugong sa Kremlin. Kahit tinawag na wishful thinking ng Kyiv Independent ang mga bulong-bulungan, sapat na ang kwento para matakot si Putin. Ang ideya ay, matapos aristuhin ni Putin ang isang na namang kaalyado ng dati niyang defense minister na si Sergei Shoigu, ang dating tauhan ni Putin, ay nag-aayos umano ng isang kudeta na mag-aalis kay Putin sa kapangyarihan. Hindi rin nakatulong ang internet shutdown sa Moscow habang inaaresto ng mga tauhan ni Putin si dating Deputy Defense Minister Ruslan Salikov, na kaalyado ni Shoigu. Lahat ng tinalakay natin sa mga video ay patunay ng ganap na pagdominante ng paranoia kay Putin. Hindi na ito nakakagulat. Bukod sa ginagawa ng US sa ibang bansa, pinamumunuan ni Putin ang rehimen na lalo pang naiipit sa matinding presyon. Mas maraming teritoryo ang nabawi ng Ukraine sa kontraopensiba nitong Pebrero laban sa Rusya, kaysa sa mga napalaya nila mula noong 2023. Humigit kumulang 400 na kilometro kwadrado o 100 at 54 na milyang kwadrado sa katimugang bahagi ng Zaporizhia at Dnipropetrovsk na mga rehiyon ay muling napasakamay ng Ukraine, na isang dagok sa kwento ni Putin na ang Ukraine ay isang bansang malapit ng matalo. Pati mga propagandista ng Kremlin, gaya ni Ilya Romeslo, isang abogado,
at dating matinding taga-suporta ng pananakop sa Ukraine, ay nagsisimula ng tumalikod kay Putin. Ginantimpala nito ni Putin ng mga posisyon sa pambansang telebisyon, habang sinabi ni Romeslo na 2026 ang taong mapapatalsik si Putin. Ayon sa International Business Times, noong Marso 18, sinabi ng umano'y kaalyado ni Putin na humihina ang kanyang presidente bawat taon. At may malinaw na senyales ng nalalapit na pagbagsak ng sistemang sumuporta kay Putin ng mahigit 25 taon. Mukhang ito ang nangyayari sa pagkawala ni Putin sa Kremlin, pati na ang iba pang napag-usapan natin dito. Hindi na si Putin ang leader na may lubos na tiwala sa sarili na lagi niyang ipinakikita noon. Matapos ang 4 na taon ng bigong operasyon sa Ukraine at makita ang aksyon ng US sa Iran at Venezuela, nagbago na si Putin at hindi na siya kasing makapangyarihan dati. Isa siyang takot na munting diktador na palipat-lipat sa mga tagong opisina at ayaw magpakita dahil iniisip niyang malapit na ang kanyang wakas. Sa kanyang paranoid na isip, di na niya alam kung sino ang kaaway niya. Ito ba ay ang US, ang mga mamamayang Ruso, o ang mga tinuturing niyang kakampi sa Kremlin? Lahat sila o wala ni isa man, hindi alam ni Putin. At ang tanging solusyon niya ay magtago ng sobrang lalim sa ilalim ng lupa na wala nang makakaabot sa kanya. At sa paggawa niya nito, nawawala ang bisa niya bilang isang epektibong leader. Hindi mapapawi ng opensiba ng Russia ngayong tagsibol ang takot ni Putin para sa sarili niyang buhay. Ang inaasahang simula ng matinding pag-arangkada ng Russia ay humantong lang sa pinakamaraming naitalang pagkalugi ng mga puwersa ng Russia. Si Putin, puno ng paranoia, ay nagpapanik dahil paulit-ulit siyang bigo sa anumang progreso sa Ukraine. Si Putin ay nakakakita na ng mga banta sa bawat sulok ng Kremlin. Sumiklab ang usap-usapan ng kudeta matapos may biglang tumahimik sa Moscow. Maaring ito na ang katapusan ng isang diktador, ang pagbagsak ng isang tirano. Sa ngayon, iisa ang ipinahihiwatig ng lahat. Malapit nang mangyari ang pagpapatalsik kay Putin. Galing ang balita sa Russian Telegram channel na VCHKOGPU na may Tagalob umano sa Russian Security Services. Dahil dito, ibinunyag nila na may kudetang binubuo ng isang hindi inaakalang lalaban kay Putin. Isang lalaking matagal ng malapit na kaibigan at pinagkakatiwala ang tagapayo ni Putin. Sino kaya ang lalaking ito? Si Sergei Shoigu, dating ministro ng depensa ng Russia. Ipapaliwanag namin ang mga palatandaan ng kudeta, ang mahalagang pangyayaring nagpasimula ng chismis, at isang twist na maaring magbago ng lahat mamaya sa video. London Loves Business, ang nagbigay ng mahahalagang detalye ayon sa Telegram channel. Ayon dito, sinasabi ng channel na nakakuha sila ng access sa isang lihim na source na nagsiwalat na ang mga kamakailang pagkawala ng internet sa Russia ay hindi ganong may kinalaman sa seguridad, gaya ng madalas sabihin ng Kremlin, kundi mas may kinalaman sa paranoid na paniniwala ni Putin na isa sa kanyang pinakamatagal ng kaalyado ay nagbabalak laban sa kanya. Ayon sa channel, ang paghigpit sa cellphone at internet sa sentro ng kabisera at ilang bahagi ng Moscow ay nagtugma sa simula ng investigasyon laban sa mga malalapit kay Shoigu at kay Shoigu mismo. Paano ito posible gayong malapit na kaalyado ni Putin si Shoigu? Madalas kasi nabibili at naibebenta ang katapatan sa administrasyon ni Putin. Ang pagbanggit kay Shoigu bilang dating ministro ng depensa ng Russia ay nagpapahiwatig kung bakit nababahala ang mga kaalyado ni Putin. Noong Mayo, 2024 nagdesisyon si Putin na alisin si Shoigu bilang ministro ng depensa ng Russia. Dumating ang desisyong ito matapos ang mahigit 2 taong digmaan ng Russia laban sa Ukraine. Hindi dapat nangyari ang digmaang yon dahil ang tinatawag na espesyal na operasyong militar ay inaasahan sanang magdudulot ng mabilisang paglusob ng Russia sa Ukraine at pagsakop sa Kyiv sa loob lamang ng ilang araw. Bilang ministro ng depensa, si Shoigu ang namahala sa lahat ng mga paunang plano at siya rin ang naging boses sa Kremlin na nagsabi kay Putin ng imposibleng layunin nito ay kayang makamit ng Russia. Nagkamali si Shoigu. At matapos ang 2 taon ng pagpanik sa kanyang tauhan, tuluyan ang pinatalsik ni Putin. Sa paggawa nito, tinanggal niya si Shoigu sa posisyon at katayuan at papakita na kabilang siya sa mga tao ni Putin. Tinalikuran ng Pangulo ng Russia si Shoigu para mailigtas ang sarili at tinuruan siya ng mahalagang aral tungkol sa mga prioridad ni Putin. Wala kang gaanong mararating sa Kremlin sa pamamagitan lang ng katapatan tulad ng naranasan ni Shoigu. Oo, ginawa siyang kalihim ng Security Council ng Russia ni Putin. Pero alam nang may alam sa Kremlin na ito'y pagbaba ng ranggo para hindi na siya makaharang sa mga gusto ni Putin. Noon pa lang, may senyales ng hindi na pabor si Putin kay Shoigu.
Bago pa siya matanggal bilang defense minister, inaresto na ang deputy niyang si Timur Ivanov dahil sa paratang ng korupsyon. Dahil ang korupsyon ang nagpapagana sa Kremlin, palagi mong pwedeng isipin na kapag inaresto dahil sa hinala ng korupsyon, ibig sabihin nito ay inaresto dahil nakikita ni Putin na banta ang taong ito. Sa isang artikulo kung saan tinanong kung bakit tinanggal si Shoigu sa kanyang posisyon, ibinunyag ng BBC na bihira ang ganitong uri ng pagbabago sa matataas na posisyon sa gabinete ni Putin, lalo na sa panahon ng digmaan. Itinuro nito si Sergei Lavrov na mahigit 20 taon ng kalihim ng ugnayang panlabas ng Russia at nananatili pa rin sa posisyong iyon hanggang ngayon. Si Shoigu mismo ay naging kalihim ng depensa sa loob ng 12 taon bago siya tinanggal sa posisyon. Oo, naglilinis si Putin. Pero sa matataas na opisyal, pinapalibutan niya ang sarili ng mga taong susunod sa gusto niya para manatiling matatag ang sitwasyon. Ang pagtanggal kay Shoigu ay malinaw na mensahe kay Putin, dating kaalyado. Hindi ka na niya pinagkakatiwalaan. At marahil, sa parehong paraan, nagsimula na makita ni Putin si Shoigu bilang isang banta. Kahit na wala siyang lakas ng loob na ipaaresto o itulak, palabas ng bintana ang dati niyang ministro ng depensa. Dahil kilalang-kilala ni Shoigu si Putin, hindi na niya kailangang sabihan pa kung ano talagang ibig sabihin ng kanyang pagbaba sa posisyon. Gusto siyang alisin ni Putin at payapain, gamit ang walang saysay na posisyon kumpara sa dating niyang tungkulin. Hindi lang ito pagpapalit ng luma sa bago, kundi pagtanggal ng posibleng kalaban at paglagay ng mas sunod-sunuran. Lumipas ang panahon hanggang Marso 2026 at lumalabas na may mga palatandaan na pareho nang hindi natitiwala sina Putin at Shoigu sa isa't isa. Ang dating kalihim ng depensa ay matagal nang nagkimkim ng sama ng loob ng halos 2 taon. At napapansin na rin niyang gumagawa si Putin ng mga hakbang laban sa kanya na lalo pang nagpapahina sa kanyang kapangyarihan. Isa pang mahalagang kaalyado ni Shoigu ang naaresto. Noong Marso siyam, iniulat ng Medusa na mas pinaigting ang paglilinis sa Ministeryo ng Depensa ng Russia matapos tanggalin si Shoigu. Sa pagkakataong ito, si Ruslan Salakov naman ang inaresto dahil sa mga kasong may kinalaman sa paglustay ng pondo, panunuhol, money laundering at umano'y koneksyon sa mga kriminal na organisasyon. Sa tingin namin, kaugnay sa dati niyang koneksyon sa Kremlin ang huling kaso na pinakamalaking kriminal na organisasyon sa Russia. Mahalaga rito na si Salakov ay hindi lang kaalyado, kundi pinakamalapit na kasama ni Shoigu at naging unang Deputy Defense Minister nung panahon ni Shoigu. Nagulat ang mga opisyal ng Kremlin sa balita, habang ikinatuwa ito ng mga prodigmaang military blogger ng Russia bilang matalinong hakbang ni Putin. Ngayon, posibleng makulong si Salakov ng hanggang 20 taon matapos ang halos 30 taon bilang kanang kamay ni Shoigu. Kung hindi pa nakuha ni Shoigu ang mensahe sa mga pag-aresto bago at pagkatapos siyang tanggalin sa Defense Ministry, siguradong malinaw na ito ngayon. 2 taon nang iniiwasan ni Putin ang dati niyang kaibigan. Alam ni Shoigu na siya na ang susunod. At dito tayo babalik sa kudeta at sa ebidensyang talagang nangyayari ito at si Shoigu ang nasa likod ng lahat ng ito. Sa ngayon, puro mga pahiwatig pa lang nakita natin. Maaari pa nating dagdagan ng mga pahiwatig na yon sa pamamagitan ng pagbanggit na si Shoigu mismo ay hindi na nakita mula pa noong Marso 5 kahit na patuloy pa rin siyang nagsisilbi sa isang dapat sanay mahalagang posisyon. Ang hindi niya paglitaw sa publiko ay nagdulot ng mas maraming chismis ng hidwaan sa Kremlin. Gayunpaman, ang internet shutdown ang pinakamalaking ebidensya ng dating kaalyado ni Putin ay nagbabalak pabagsakin ang Pangulo ng Russia. Bakit? Bago natin himayin yan, pinapanood mo ang programang pangmilitar at ibinibigay namin sa iyo ang buong larawan lampas sa mga headline. Mag-subscribe ka na ngayon para siguradong lagi kang nauna sa mga pangyayari. Balikan natin si Shoigu. 2 taon siyang tinanggihan ni Putin kahit matagal na siyang tapat na lingkod. Pinanood niyang tanggalin ni Putin ang lahat ng mahalagang kaalyado ni Shoigu. Hindi mo kailangan maging henyo para makita ang senyales dito. At alam ni Shoigu na dapat siyang kumilos bago siya maunahan ni Putin. Anong koneksyon yan sa pagpatay ng internet? Ang simpleng sagot ay, ang mga pagpatay ng internet na nakikita natin ngayon sa Rusya ay iba sa lahat na nakita natin mula na magsimula ang digmaan. Ayon sa source ng VCHK OGPU, nangyayari ito dahil natatakot si Putin na maglunsad si Shoigu ng kudeta. Para bigyan kayo ng konteksto sa laki ng mga shutdown sa Rusya, iniulat ng Moscow Times na nagkaroon ng malawakang mobile internet outage sa Moscow at St. Petersburg. Kapansin-pansin ito sa sarili nitong paraan dahil ang mga ito ay 2 sa pinakamayamang lungsod ng Rusya at kaya naman ito rin ang 2 lungsod na talagang pinapahalagahan ni Putin. Halos 2,500 reklamo ang naitala sa down detector sa St. Petersburg matapos ang 6:00 ng umaga noong Marso 9. Matagal nang ginagawa ng Rusya ang paputon ng mobile internet. Kadalasang idinadahilan ng drone attacks na tatalakayin pa natin.
At ito ang naging dahilan kung bakit nanguna ang Rusya sa buong mundo pagdating sa mga pagkaantala ng internet noong 2025. Sa 37,100 at 66 na oras ng pagkaantala na nakaapekto halos sa lahat ng 146 na milyong tao sa bansa, ang nakita natin sa Moscow at St. Petersburg ay medyo matindi. Pero hindi ito labas sa karaniwan. O baka naman? May maliit na detalye sa kwentong ito na nagpapakita na ang pinakahuling pagkaantala ay mas may kinalaman sa paranoia ni Putin kaysa sa iba pang dahilan. Ipinaliwanag ng Combat Veteran News na binanggit na ang pinakahuling shutdown na ito ay nagkataong hindi isinama ang mga pangunahing opisyal ng gobyerno na gusto ni Putin na manatiling may alam sa mga nangyayari. Ayon sa Combat Veteran News, nalimitahan ng access sa government-approved whitelist, patunay na higit pa ito sa simpleng panlabas na pag-hack. Ilang cellphone pa rin ang nakakakonekta sa internet, kahit hirap karamihan sa Moscow at St. Petersburg. Mukha nilagay ang mga cellphone na ito sa whitelist, kaya halos immune sila sa shutdown. Dito, gumawa si Putin ng isang antas sa matataas na hanay ng Kremlin para sa pinakapinagkakatiwalaan niyang opisyal. Lumilit ang listahan simula nang salakayin niya ang Ukraine, pero gamit ang whitelist, napuputol niya ang komunikasyon ng mga target habang nakakapag-ugnayan ang mga kapanalig. Sa madaling salita, ito ay isang exempsyong aprobado ng gobyerno na hindi isinama ang mga taong kailangan manatiling may alam ni Putin. At matagal nang pinaplano ni Putin ang ganitong bagay. Pebrero 20 nilagdaan ni Putin ang batas na nagbibigay kapangyarihan sa FSB na utusan ng mga internet service provider na higpitan ang access sa kanilang serbisyo ayon sa utos niya. Makalipas ang wala pang isang buwan, nakita natin si Putin na ipinatupad ang napakalaking pang-aabuso ng kapangyarihan na ito upang putulin ang internet para sa lahat maliban sa piling iilan. Maaring natatandaan mo ang CP na ibinahagi namin mula kay VCHK o GBU kanina. Partikular, ang bahagi tungkol sa pinakahuling shutdown na ito, nakasabay ng paglulunsad ng investigasyon sa mga pinakamalalapit kay Shoigu, kabilang ng inarestong si Salikov, ay nagpapakita sa atin na ito ay isang sinadyang hakbang ng Kremlin. Iniwang walang alam ang mga kaalyado ni Shoigu, na nagbigay daan sa FSB at iba pang gustong ipadala ni Putin para supilin ang mga pinaghihinalaan niyang nagbabalak laban sa kanya. Iba naman ang pahayag ng Kremlin. Habang napilitan ng mga karaniwang Ruso na gumamit ng mga walkie-talkie para makipag-usap, inuulit ng Kremlin ang dati nitong mga pahayag na ang mga outage ay ipinatupad para tiyakin ang seguridad at mananatili ito hanggat kinakailangan pa ang karagdagang mga hakbang. Kung may inaasahan kang linaw sa mga sagot na yan, malas ka. Tiniyak ng Kremlin na halos walang binanggit tungkol sa outages na ayon sa Guardian umabot hanggang State Duma. Samantala, tumaas ng 27% ang benta ng walkie-talkie sa Russia at 73% naman ang paggamit ng pager. Ibinabalik ni Putin ang Russia sa panahong wala pang internet. Mas particular, ibinabalik niya ang mga bahagi ng Russia na hindi niya pinagkakatiwalaan na mukhang halos lahat na rin sa panahong mahirap makipagkomunikasyon ng hindi niya alam. Sa totoo lang, naging tapat ang Kremlin tungkol sa pinakahuling pagkawala ng serbisyo na ito na para sa layunin ng seguridad. Hindi nito binanggit na hindi ito tungkol sa seguridad ng Russia, kundi para pakalmayin si paranoid na Putin na tatakot sa posibleng gawin ni Shoigu. Ipinaliwanag pa ni Combat Veteran News. May mga chismis na sa ilang partikular na bahagi ng Moscow kung saan nagkaroon ng blackout ay mga tirahan ng mahahalagang tauhan ng militar at mga pasilidad ng militar at seguridad, ayon sa kanya. Pinalalakas nito ang ideya na ginawa ni Putin ito para hadlangan ang komunikasyon ng mga nagbabalak ng kudeta at tiyaking malaya ang sarili niyang mga puwersang kontra-kudeta na kumilos. Ang mga itinatag na puwersa ng seguridad ni Putin. Mas magaling silang magkaisa at magugnayan, kaya laging isang hakbang silang nauna sa mga nagbabalak ng kudeta kung totoo man ito, dagdag pa ng Combat Veteran News. Nagbibigay ito ng panibagong pansin sa pagkakaaresto kay Salikov. Bago bigyan ni Putin ng FSB ng kapangyarihang isarang komunikasyon kapag iniutos niya, posibleng nabigyan ng babala ang mga malapit maaresto. Maaring nakuha pa rin ng Kremlin ang mga tao nila, pero kung may kudeta, sana naging hudyat na ang mga babalang hindi na ipadala ng mga huling pag-aresto para kumilos laban kay Putin bago dumating ang mga kasamahan niya. Hindi nakuha ni Salikov ang mga senyas. Ilan lang ang nakatanggap nito, mga personal na pinili ni Putin gamit ang bago niyang whitelist. Siyempre, ang problema sa mga sabuatan na ganito ay hindi mo mapapatunayan hanggat hindi talaga ito nangyayari. Ang maaring nakita natin sa pag-aresto kay Salikov at sa mga internet shutdown bago ito ay si Putin na nagawang manatiling isang hakbang sa unahan ng dating ang defense minister habang naghahanda si Shoigu para sa pag-agaw ng kapangyarihan. Marami pa tayong malalaman sa mga darating na linggo. Kung maaresto si Shoigu o tamaan siya ng Russian death syndrome,
mas malilinawan tayo kung may planong kudeta. Pero may isa pang twist sa kwentong ito. Posible ring nasa likod ang isang partikular na presidente ng US sa mga pinakahuling takot ni Putin tungkol sa kudeta. Manatili kayo hanggang dulo at ipapaliwanag namin kung bakit. Bago pa man yon, at kahit wala pang suhestiyon na tuluyan ng tinalikuran ni Shoigu si Putin, ang nakikita natin sa mga pinakabagong internet shutdown ay ang paranoia ni Putin na umaabot na sa puntong naapektuhan na ang bawat aspeto ng lipunang Ruso. Marami ng usapan noon kung gaano nangangamba si Putin para sa kanyang buhay at posisyon. Noong Mayo 2025, iniulat ng New Voice of Ukraine na nagbigay ng pahiwatig si Putin tungkol sa paghahanap ng kahalili. Ang tila inosenteng gawain ng isang diktador ay palatandaan pala ng paranoia ni Putin ayon kay political analyst Vadim Denisenko. Sa tingin ko, pangunahing dahilan nito ang lumalalang paranoia ni Putin ayon kay Denisenko. Dagdag pa niya, nagiging paranoid ang matatandang diktador sa mga tao sa paligid nila. Ang paranoia na yon, sa tingin ko, ang siyang tuluyang nagtulak sa kanya para simulan ng pag-uusap tungkol sa isang kahalili. Ang usapan sa kahalili ay hindi tungkol sa pag-aalala ni Putin sa mangyayari pag wala na siya, kundi para ipakita sa mga nagbabalak laban sa kanya na posible nilang makuha ang gusto nila sa hinaharap. Ang kailangan lang nilang gawin ay manatiling tapat ng kaunti pang panahon at maaring piliin sila ni Putin bilang taong susunod sa kanyang mga yapak. Isa itong hungkag na uri ng pangako na ipinahihiwatig ng isang leader na nag-aalala lang na mapanatili ang mga buitre sa politika na malayo sa kanya. Bumibili ng oras si Putin kapag hayagan niyang pinag-uusapan ng susunod na mangyayari na nagbibigay daan sa kanya para kumilos laban sa mga taong maaring natukso sa pain na inialok niya sa kanila. May posibilidad na ang lahat ng ito ay isang sabuatan na basta na lang inimbento mula sa wala. Isa sa pinakakilalang tinig ng pagtutol dito ay si Anton Barbashin, co-founder at editorial director ng Riddle Russia. Sa Kyiv Independent, sinabi niya na kalokohan ito. Kung gusto ng mga elitista ng Russia patalsikin si Putin, nangyari na sana ito noong 2022. Dagdag pa niya, maaaring pumayag si Shoigu na buwagin ng grupo kapalit ng immunidad mula sa paghihiganti ni Putin matapos siyang tanggalin sa Russian Defense Ministry noong 2024. Siguro nga ganon. Maaaring pinalaki lang ng VCHK-OGBU ang issue tungkol sa pagkuha umano nito ng isang source na nagbunyag ng planong kudeta ni Shoigu. Gayunpaman, hindi natulungan ng paranoia ni Putin ng bagong pangyayari na binanggit natin kanina. Noong 2026 pinatalsik ni Donald Trump, si dating Pangulong Nicolas Maduro ng Venezuela, at pinapatay ang leader ng Iran na si Ali Khomeini sa Operation Epic Fury. Ayon sa Combat Veteran News, posibleng pinapanood ni Putin ito mula sa malayo at iniisip na baka siya na ang sunod sa listahan ni Trump. Ito, sa totoo lang, ay maaring epekto ng paulit-ulit ng mga pulisya ni Pangulong Donald Trump kung saan imbes na tugisin ang buong sistema ng mga estado, sinasabi niya na, tatanggalin ko na lang mismo ang pinuno at maglalagay ng leader na kaya akong makatrabaho. Ayon sa Combat Veteran News. Nakakapag-isip ka tuloy, hindi ba? Posible kayang palitan ni Trump si Putin kay Shoigu o iba pa kung magdesisyon ang US na alisin si Putin? Oo, posible. Ang dating kaibigan na naisantabi at nawalan ng saysay matapos ang mahabang panahon sa tuktok ay maaaring makipagtulungan sa US para gantihan si Putin. Kung pain lang ang usapan ni Putin sa kahalili para sa mga umaasang mawala siya, mas malinaw namang senyales ang ginawa ni Trump noong 2026 na makukuha nila ang kapangyarihang gusto basta't makipag-cooperate sila sa US. Kung wala mang iba, lalo lang pinatindi ng mga ginawa ni Trump ang paranoia ni Putin. Ayon sa New York Times, ginugol ni Trump ang 2026 sa pagiging mas Putin pa kaysa kay Putin. Ayon sa outlet, pinipigil ng US ang impluwensya ng Russia at winawasak ang mga estratehiya nito para sa mga alyansa sa ibang bansa. At habang bumabagsak ang kanyang mga kaalyado sa buong mundo, maaring tumingin na ngayon si Putin sa loob ng kanyang bansa para sa mga taong sa tingin niya ay maaring makipagtulungan kay Trump sa hinaharap. Baka tingin niya si Shoigu ay kabilang sa mga yon. Kung totoo, pwedeng bumagsak si Putin dahil sa sariling paranoia. Ang kaibigan pwedeng maging kaaway at pinagkakatiwalaan ay maaring kasabwat. Kahit na walang nagaganap na kudeta, maaring sapat ng takot ni Putin na may mangyaring masama para siya mismo ang magpabagsak sa sarili bago pa man magawa ito ng iba. Siyempre, hindi naman lingid sa kaalaman na binigyan na ni Putin ng sapat at sobra pang dahilan ang mga posibleng nagbabalak laban sa kanya para gustuhin nilang mawala siya sa pwesto. Ang mapaminsalang digmaan sa Ukraine ay nagdulot ng napakaraming kaswalti sa Russia na nagkaroon nito ng napakalaking negatibong epekto sa isang suliraning tatama sa Russia sa susunod na siglo. Paulit-ulit nang nilinaw ni Putin. Gusto ng Russia ang Donbas. Gustong-gusto ng Russia ang Rehimion.
kaya sentro pa rin ito ng bawat kahilingan nito sa usapang pangkapayapaan. Hindi kailanman makukuha ng Russia ang Donbas. Bakit? Ang sakripisyong gagawin ng Russia ay magdudulot ng matinding pagyanig sa bansa na makikita sa nakakabaliw na mga numero. Kalimutan muna ang pagkuha sa Ukraine. Ang kinatatakutan ni Putin ay ang magiging epekto sa Russia ng pagkuha sa Donbas. Ipapaliwanag natin kung bakit. Ibuod muna natin bago talakayin ang mga numero. 18 buwan at halos lahat ng sundalo nito. Iyan daw ang magiging kapalit para sa Russia sa pagkuha ng Donbas, ayon kina Pangulong Volodymyr Zelensky at pangalawang pinuno ng tanggapan ng Pangulo ng Ukraine, Pavlo Palisa. Magsisimula tayo sa mga pahayag ni Palisa. Noong Marso 1, sinabi niya sa Radio Free Europe, Radio Liberty, na mabagal pa rin ang pag-usad ng Russia sa Ukraine. Kasabay nito, ang mabagal na pag-usad ay nagdudulot ng maraming kaswalti sa Russia sa Donetsk Oblast, bahagi ng Donbas na kailangan pa nilang ganap na sakupin bago nila angkining nasakop ang buong reyon. Isa alang-alang ang kasalukuyang sitwasyon. Aabutin sila ng humigit kumulang 1 taon at kalahati para magawa ito. At kakailangan nila ng mga yaman na katumbas ng kasalukuyang lakas ng tropa ng Russia sa teritoryo ng Ukraine. Ayon kay Palisa, mahirap at mabagal para sa kanila ito. Habang binanggit din niya ang bilang ng mga naiwalang sundalo ng Russia noong 2025 para sa maliit na bahagi ng Donbas. Sa kabuuan, mas mababa sa 1% ng Ukraine ang nakuha ng Russia noong 2025 kapalit ng mahigit 450,000 sundalo nito ayon kay Palisa. Dagdag pa ni Palisa, kasalukuyang hawak pa rin ng Ukraine ang humigit kumulang 6,000 kilometro kwadrado o mga 2,300 at 16 milya kwadrado ng rehiyon ng Donetsk na kailangan pang sakupin ng Russia. Tandaan ang numerong yan. Gagamitin natin yan sa pagsusuri ng matematika sa sinabi ni Palisa. Ngayon, kailangan ni Putin ilaan halos buong puwersa ng Russia sa Ukraine nang hindi bababa sa 18 buwan para sakupin ang Donbas. Bawat namamatay na sundalong Ruso ay napapahina sa plano ni Putin para sa natitirang Ukraine. Ayon kay Zelensky, mas mahaba ang inaasahan niyang timeline ng Russia sa Donbas kaysa sa sinabi ng deputy head ng opisina niya. Ayon sa presidente ng Ukraine, ang pagsakop sa silangang Ukraine ay maaring magdulot ng 800,000 patay na Ruso aabot ng 2 taon at magiging napakabagal. Sa tingin ko, hindi rin sila tatagal ng ganoon. Sabi pa ni Zelensky, alam niya ito dahil ipinapakita ng kasaysayan sa Donbas na hindi agad nakuha ng mga puwersa ni Putin ang teritoryo. Malaki ang sakripisyo ng Russia sa dami ng sundalo, kagamitan at supply para sa bawat kilometro kwadrado ng nasasakop nilang rehiyon. Lahat ng ito ay napaka-interesanting mga pahayag mula sa Ukraine. At kung mananatili kayo sa amin, malalaman ninyo kung anong meron sa Donbas na dahilan kung bakit ito naging isang patibo ng kamatayan para sa mga puwersang mananakop ni Putin. Pero bago natin talakayin yan, kailangan muna nating itanong ang pinakamahalagang tanong. Natutugma ba ang mga pahayag ng Ukraine? Para masagot yan, kailangan nating mas malalim na suriin ang mga numero. Buti na lang at meron tayong ilang datos na nagpapakita kung gaano katotoo ang mga pahayag ng Ukraine tungkol sa Donbas. Tatalakayin natin ang lawak ng nasakop ng Russia sa reyon at kapalit nito para sa mga puwersa ni Putin. Noong Pebrero, 24 iniulat ni Metsa na malaki ang pagkalugi ng hukbong Ruso sa Donetsk, kung saan nakakapatay ang Ukraine ng 100 at 56 na sundalong Ruso kada kilometro kwadrado na hawak ng mga puwersa ni Putin. Ayon kay Mikhailo Fedorov, Defense Minister ng Ukraine, target ng Ukraine ay itaas ang pagkalugi ng Russia sa 200 sundalo kada kilometro kwadrado na sinabing antas, kung saan nagiging imposible ang pag-abante. Mataas ang layunin ng Ukraine, pero sa mayon, manatili tayo sa 156. Tandaan ang pahayag na kailangan pa ng Russia sakupin ang 6,000 kilometro kwadrado sa Donetsk bago masabing kontrolado nila ang Donbas. Sa totoo, pinagtatalunan ng bilang na ito. Noong Disyembre, iniulat ng Reuters na 5,000 kilometro kwadrado ang bilang. Dapat tandaan, ito ay noong inaangkin ng Russia na nasakop na nila ang mga teritoryo gaya ng lungsod ng Krovsk kahit hindi pa nila ito nasasakop. Mayroon tayong 2 bilang na dapat tingnan. 5,000 at 6,000 kilometro kwadrado na natitira para sakupin ng Russia. Ayon sa Reuters, kung masasakop ng Russia ang 5,000 kilometro kwadrado sa rate na 156 kaswalti bawat kilometro kwadrado abot sa 700 at 80,000 ang kabuuang kaswalti. Kaya kahit sa mas mababang bilang, makikita natin na sina Zelensky at ang deputy head ng kanyang opisina ay halos tama sa kanilang sinasabi. Ayon kay Zelensky, kailangan ng 800,000 sundalo ng Russia para sakupin ang Donbas. Mas marami pa yon kaysa sa 715,000 sundalong ipinadala ng Russia sa bansa.
Kaya kailangan talagang ubusin ni Putin ang isang buong hukbo para makuha ang Donbas, kahit sa pinakamagandang sitwasyon. Pagdating naman sa pinakamalalang kaso, kung saan kailangang sakupin ng Russia ang 6,000 kilometro kwadrado, aabot sa siyam, 36,000 ang kabuang bilang ng mga kaswalti. Isang napaka-absurdong bilang yon. Para sa Rusya, nakababahalang lumalapit ito sa 1.27 milyong kaswalti na umano'y naranasan nito mula nang simula ni Putin ang digmaan 4 na taon nang nakalipas, ayon sa Ministry of Finance ng Ukraine. Hindi rin tiyak kung sa bilang ni Metzer na 156 kaswalti at kilometro kwadrado sa Donetsk ay kasamang mga sundalong Ruso na sumuko o umalis ng walang pahintulot. Kung hindi, posibleng humarap ang Russia sa 18 buwang yugto kung saan mawawalan nito ng halos 1 milyong sundalo para lang masakop ang Donbas. Ang Russia ay nasa punto na kung saan naranasan na nito ang pinakamalalaking kaswalti ng anumang pangunahing puwersang militar mula nung ikalawang digmaang pandaigdig ayon sa ulat ng Independent. Ang ibig sabihin nito para kay Putin ay ang patuloy na paglusob sa Donbas ay parang naghuhukay siya ng mas malalim na libingan para sa militar ng Russia na parang patay na nga at lalo pang inililibing. Ito ay nagdadala ng ilang tanong, lalo na kung bakit pinipilit ni Putin makuha ang Donbas kahit alam niya ang kapalit nito. At bakit nga ba napakahirap para sa Russia na mapasuko ang Donbas? Sasagutin natin ang pangalawang tanong na yan mamaya sa video, kaya siguraduhin manatili kayo hanggang doon. Kung bakit hindi tumitigil si Putin sa pagsira ng henerasyon ng lalaking Ruso para sa Donbas, may ilang dahilan ito. Una, kaugnay ito sa hangarin ni Putin na ibalik ang Russian Federation sa anyong kahawig ng panahong itinuturing ni Putin na ginintuang panahon ng Unyong Soviet. Ipinaliwanag ni Francis Farrell ng Kiev Independent ang ganitong makasubyat na pagnanais. Sa isang maikling aralin sa kasaysayan kung saan tinalakay niya kung bakit mahalaga ang Donbas kay Putin, binigyang diin ni Farrell kung paano sinamantala ng Russia ng rehiyon ng Donbas ay may napakaraming karbon ng panahon ng Soviet. Ayon kay Farrell, maraming manggagawa mula sa iba't ibang panig ng bansa, kabilang ang mula sa sistemang Gulag, ang inilipat ng industrialisasyon ng Unyong Soviet para magtrabaho sa pagmimina at mabibigat na industriya ng Oblast ng Donetsk. Nagbibigay ito sa atin ng dalawang aspeto na dapat isaalang-alang sa kagustuhan ni Putin na kunin ang Donbas, na nagpapakita ng lubos na alam ng Russia kung gaano kahalaga ang bahaging ito ng Ukraine. At dahil maraming ipinadala ang Russian na mga tao sa Donbas noong panahon ng Soviet, nananatili kay Putin ang baluktot na pananaw ng Donbas ay bahagi at palaging naging bahagi ng Russia. Ang pananaw na ito ang isa sa mga dahilan kung bakit nagtuon si Putin sa Donetsk at sa isa pang pangunahing rehiyon ng Donbas na Luhansk nung kanyang unang kampanya ng agresyon laban sa Ukraine noong 2014. Suportado ni Putin ang mga proxy separatist group sa parehong rehiyon noong kampanya ng 2014, bukod pa sa pagpapadala ng mga tinatawag na Little Green Men, na sa totoo ay mga lihim na sundalong Ruso na ipinadala sa Ukraine upang maghasik ng kaguluhan. Bagamat palaging itinatanggi ng Moscow ang kanilang pagkakasangkot, makikita ang bakas nila kahit saan, ayon kay Farrell, dadbad pa niya, mula sa mga lider ng tinatawag na pag-aaklas hanggang sa paraan ng pagpopondo at pag-armas sa mga pro-Russian na puwersa. Huwag na nating banggitin ang napakaraming direktang ebidensya ng presensya ng mga regular na sundalong Ruso. Hindi nakuha ng Russia ang Donbas noong 2014. Tiyak. Ito ang sentro ng malawakang pananakop ng bansa noong 2022. Inatake ng Russia ang Donbas sa malaking bahagi dahil sinabi ni Putin sa simula pa lang na gusto ng mga tinatawag niyang Ruso sa reyon na palayain sila ng Russian Federation. Matapos mabigo ang unang espesyal na operasyong militar, inilipat ng Russia ang focus sa paglaya ng Donbas noong Abril 2022. Siyempre, kalokohan ng mga pahayag ni Putin. Ito ay binigyang din ng isang awtoridad na nagulat tukol sa survey ng 4,000 at 25 residente ng Donbas na kalahati ay mula Ukraine at kalahati ay mula Russia. Ayon sa survey, 42% ng tinanong gustong manatili sa Ukraine, habang 31% ay mas gustong mapasama sa Russia. Isa pang 9% ang nagsabing gusto nila ng ganap na kalayaan, habang ang natitirang mga sumagot ay nagsabing hindi nila alam kung ano ang gusto nila. Ipinapakita ng mga bilang na ito na malaki ang impluwensya ng Russia sa Donbas. Gayunpaman, marami sa mga nakatira sa reyon ang mas gusto pa ring maging bahagi ng Ukraine kaysa sa ibang opsyon na agad na pinabubulaanan ng mga pahayag ni Putin tungkol sa namang diumanay paglaya na dala niya na diumanay ninanais ng mga tao sa Donbas. Pero hindi naman talaga yon ang totoong dahilan ng lahat ng ito. Hindi ba, Putin? Pero ang dahilan kaya gusto ni Putin ang Donbas. Pero bago yan, pinapanood mo ang The Military Show.
Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, na yan na ang tamang panahon. Kahit anong yabang ni Putin tungkol sa kasaysayan at paglaya, pera pa rin ang dahilan kaya gusto niyang kunin ang Donbas mula sa Ukraine. Particular na, ang mga yamang mineral ng Ukraine, kabilang na ang karbon na nabanggit natin kanina, pati na rin ang 12-12 ng rare earth minerals at iba pang yaman na maaring pagkakitaan ng Russia, ay pinupuntirya ni Putin. Ayon sa United 24 Media, tinatayang $15 trilyong ang halaga ng mga yamang mineral na ito. Na karamihan ay alam mo na kung saan matatagpuan. Tulad ng binanggit ng United 24 Media, ang mga pangunahing rehiyon na naglalaman ng mga yamang mineral na ito ay tumutugma sa mga lugar na tinatarget o okupado na ng mga puwersa ng Russia, kabilang ang Crimea, Luhansk, Donetsk at mga rehiyon ng Zaporizhia. Ayon sa The Economic Times, ang Donbas ay isa sa pinakamayamang rehiyon sa Ukraine. Ayon dito, nasa rehiyong ito ang 56% ng kabuuang reserba ng karbon ng Ukraine na kabilang sa pinakamalaki sa mundo at nagkakahalaga ng $12 trilyong. Di malinaw kung $12 trilyong ng hardco sa Donbas lang o kalahati nito ang tinutukoy. Malaki ang kikitain ng Russia sa paglusob sa Donbas, kahit alinman sa dalawa. Ayon sa parehong sanggunian, kontrolado na ng Russia ang halos $12.5 trilyong na yamang mineral at gas ng Ukraine sa mga teritoryong nasakop nila hanggang Agosto 2025. Isama ang agrikultura at pinakukunan ng tubig na sumusuporta sa pagsasaka sa timog, Ukraine, at supply ng tubig sa Crimea kahit kulang. At makikita mo ang tunay na habol ni Putin. Ipinipilit niya ang kasaysayan at paglaya. Ibig niyang sabihin, mas mahalaga na yon para sa Russia na punuin ang kaban ng yaman matapos gumastos ng higit $1 trilyong sa digmaan. Ang problema ni Putin ay ibinabalik tayo sa pangalawang tanong na itinanong natin ilang minuto nang nakalipas. Bakit magiging napakahirap para kay Putin na masakop ang Donbas? Ang matatag na depensa ng Ukraine sa rehiyon na siya nagdulot ng napakalaking bilang ng mga nasawi na nakikita natin ngayon ay bahagi ng dahilan. Gayunpaman, isa pang malaking problema ni Putin at marahil dahilan kung bakit ayaw niyang kunin ang Donbas ay dahil mas malala pa ang paparating para sa Russia roon. Matapos makuha ng Russia ang Krovsk, kailangang ituon ng kanilang puwersa ang pansin sa Fortress Belt at masisikip na urbanong lugar na hawak pa ng Ukraine. Kabilang sa mga urbanong lugar na yon ang Liman at Dobropilya na may potensyal na maging mga patibong ng kamatayan na kasing tindi ng Pokrovsk. Mas ikinababahala ni Putin ang hanay ng malalaking lungsod sa kahabaan ng H-20 highway na Konstantiniyevka-Slaviansk. Ang hanay ng mga lungsod na ito, na may 31 milya, ay binubuo ng Kramatorsk at Sloviansk sa hilaga, pati Alexievo-Drushkivka, Drushkivka at Konstantinivka sa timog. Ang mga lungsod na ito ay may pre-war na populasyong mahigit 380,000 na humigit kumulang 3 beses na mas marami kaysa populasyon ng Krovsk bago ang digmaan, kung saan halos nawasak ni Putin ang silangang puwersa niya nitong 2 taon. Ang punto namin dito ay simple lang. Mahaba-haba pa ang lalakbayin ng Russia bago nito magawang pabagsakin ang mga lungsod na ito at makuha ang Donbas. At tila hindi pa sapat ang mga problema ni Putin at kasakiman niya, may dahilan kung bakit tinawag na Fortress Belt ang mga pamayanang ito. Mahigit 4 na taon nang naipit ang Russia sa Donetsk, habang ang Ukraine ay pinapalakas ang Fortress Belt para maging magkakaugnay na depensa na magdudulot ng matinding pinsala sa Russia. Isang antas ng pagwasak na di pa nasasaksihan sa digmaan. Ayon sa The Economist noong Enero, may Fortress Belt na ngayon ang Ukraine. Isang bagay na sana ay meron na sila noong 2022 dahil ito sa kabagalan ng pag-usad ng Russia. Ayon sa ulat, may mga linya ng depensa na umaabot sa 200 metro o mahigit 650 talampakan sa tuktok ng burol malapit sa Kramatorsk at Sloviansk. Ang linya ay may barbed wire, razor wire, mga anti-tank na hukay, dragon's teeth, at depensang berm. May mga drone na lagi nagpapatrolya at handang wasakin ang sinumang unit ng Ruso na susubok tumawid. Bahagi lang ito ng malawak na depensa na sumasaklaw sa kabuuang 31 milyang haba ng Fortress Belt na kailangang lampasan ng Rusya bago makarating sa mga pamayanan. Sabi pa ni Farrell, gumawa ang Ukraine ng malalaking kill zone sa pagitan at likod ng mga lungsod, kaya walang madaling daan para makalusot ang Rusya sa Fortress Belt. Tulad ng linya ng mga depensang tinalakay ng The Economist, ang mga kill zones ay punong-puno ng depensa laban sa impanterya
at mga mekanisadong unit ng Rusya, pati na rin ang mga drone na laging ginagamit para matukoy at sirain ang puwersa ng Rusya. Alam ni Putin na hindi niya kayang gamitin lahat ng puwersa ng hukbong Ruso sa loob ng 18 buwan hanggang 2 taon para makuha ang belt na ito. Sobra kahit para sa kanya ang ganon kalaking dami ng mamamatay. Tinatago ng leader ng Rusya ang takot niya sa maaring mangyari sa kanyang hukbo sa Donetsk. Kaya gumagawa siya ng kwento na parang tiyak ang pagbagsak ng Ukraine at pagkawala ng Donbas. Kailangan ni Putin mapanatili ang kwento para mas marami siyang oras mapaniwala ang kanduran sa mga kalokohang lumalabas sa bibig niya na nagbibigay sa kanya ng kalamangan sa usapang pangkapayapaan. Pipilitin ni Putin na isuko ng Ukraine ang Donbas dahil malaking problema para sa Rusya ang Donetsk Fortress Belt ayon sa Atlantic Council. Habang hawak pa ng Kyiv ang Donbas Fortress Belt, posibleng maging libingan ng mga sundalong sumasalakay ni Putin ang buong riyon ayon sa think tank. Dagdag pa ni Bloomberg, kasalukuyang pinag-iisipan ng Rusya ang mga opsyon nito para sa usapang kapayapaan habang patuloy na tumatanggi ang Ukraine na isuko ang Donbas. Ayon sa ulat, nakagawa ng Rusya ng isang draft memorandum para sa kasunduan sa kapayapaan na kanilang pipirmahan kung papayag ang Ukraine na iurong ang kanilang mga puwersa mula sa reyon. Hindi ito pagpapakitang lakas ni Putin, kundi takot ng mga Ruso na naisulat lang. At alam ito ng Ukraine. Noong Marso 3, iniulat ng bagong tinig ng Ukraine na hindi iiwan ni Zelensky ang Donbas o ang 200,000 katao roon. Gusto kong linawin, hindi ko iiwan ang Donbas at 200,000 Ukrainians na nandoon. Bakit ko gagawin yon? Ginawang kondisyon ni Putin ito para sa kapayapaan at maglalabas pa siya ng bagong mga kahilingan pagkatapos. Hindi ko papayagan yan. Maring sinabi ni Zelensky sa isang pahayag na siyang pinakaayaw marinig ni Putin. Nabisto ng Ukraine ang plano ni Putin sa Donbas. Alam nitong natatakot si Putin na magsakripisyo ng isa pang hindi bababa sa 800,000 sundalo sa depensibong linya ng mga kuta, kasama pa ang hanggang 2 taon ng labanan. Hindi madaling isakripisyo ni Putin na 73 anyos na ang 2 taon kung nais niyang ang pagsakop sa Donbas ang maging pamana niya. Alam ng Ukraine na kung isusuko ang Donbas, mauulit lang ang pag-atake ng Russia sa hinaharap. Ang nakuhang planong Ruso ng Ukraine ay nagpapakita na mas maraming lugar ang target ni Putin. Hindi lang ang rehiyong sinasabing magdadala ng kapayapaan kung isusuko ni Zelensky. Ipinapakita ng mga planong ito ang estratehiya ng Russia sa 2027. Balak ni Putin na sumulong sa Zaporizhia, atakihin ang Dnipro at posibleng sakupin ang Odessa. Sa madaling salita, hindi ganito ang plano ng Russia kung Donbas lang ang pakay nila. Naghahanda ang Russia sa matagalang kampanya sa Donbas dahil sa Ukraine, hindi dahil gusto nito at walang teritoryong isusuko. Kung gusto ni Putin ang Donbas, dapat niyang tanggapin ang pagkawala ng hanggang 2 taon at lahat ng sundalong Ruso na nasa Ukraine at baka marami pang iba para makuha ito. May gana pa ba si Putin sa laban na yon? Kung may natutunan siya mula sa malagim na sinapit ng Russia sa Provsk, hindi na dapat. Hindi na lihim na matindi ang kagipitan ng Russia. Ang digmaan laban sa Ukraine ay nagdulot ng maraming nasawi, malaking pagkalugi sa ekonomiya at pagkakabukod sa pandigdigang komunidad. Lahat ng ito ay dahil kay Vladimir Putin, Pangulo ng Russia, na dahil sa pabaya at malupit na pagkahumaling sa kapangyarihan ay nagdala sa bansa sa pagkakalugmok. Ngunit maaring mas malala pa ang sitwasyon kaysa sa ulat. Sabi ng ahensya ng intelihensya ng Alemanya, dumaranas ng matinding pagbagsak ang ekonomiya ng Russia habang naglalabas ang Kremlin ng pekeng datos para pagtakpan ito. Para sa mga nakakakilala sa Russia, hindi na ito balita. Kilala na ang Kremlin sa kasaysayan ng kasinungalingan at gawa-gawang kwento. Paulit-ulit nang napatunayan na walang pag-aalinlangan ng Kremlin sa pagsisinungaling sa mamamayang Ruso para mapaganda ang kanilang imahe. Hindi lang Russia ang gumagawa nito, pero parang likas na sa Kremlin ang propaganda. Ito ang pangunahing solusyon ng Moscow para mapanatili ang suporta ng publiko at kontrolin ang naratibo ng bansa na matagal na ginagamit simula ng labanan. Sa katunayan, bago pa man opisyal na magsimula ang digmaan at bago pa pumutok ang unang putok, umasa na ang Kremlin sa propaganda para makuha ang suporta sa kanilang pananakop. Nag-imbento sila ng kwento at pinalaking akusasyon tungkol sa umano'y neo-Nazi rehimen sa Ukraine na daw ay gumagawa ng genocide sa mga etnikong Ruso. Dahil dito, noong tumawid ang tropa ng Kremlin sa hangganan, marami sa populasyon ng Russia ang sumuporta sa pananakop. Naniwala sila sa propaganda
at inakalang bayani ang kanilang presidente sa pagpapadala ng hukbo para palayain ang mga tao sa pang-aapi. Kasabay nito, marami ang umasa na ang espesyal na operasyong militar ni Putin ay magiging mabilis at matatapos sa loob ng ilang linggo. Alam naman natin, hindi yun nangyari. Tumagal ang digmaan at hindi nakuha ng Russia ang mga layunin nito. Nagsimula rin itong magdusa ng matitinding kawalan sa mga larangan ng labanan, habang ang mga tao, bangko at negosyo sa kanilang bansa ay unti-unting ngunit tiyak na napuputol sa koneksyon sa ibang bahagi ng mundo. Bumaba ang pamumuhay habang namatay ang mga ama, kapatid at anak na lalaki at halos buong mundo ay umiwas sa Russia na noon ay hindi pa nangyari. Habang lumilipas ang panahon, dumarami ang mga Rusong nagtatanong kung bakit kailangan ang mahal at walang kwentang digmaan at gusto na rin nilang mabilis itong matapos. Nagsinungaling pa rin ang gobyerno sa kanila. Patuloy na nilinlang ni Putin at mga alipores ang kanilang mga tao gamit ang propaganda, gumagawa ng palusot at nagtatago sa kasinungalingan. Ginagawa pa din nila ito hanggang ngayon, ayon sa isang ulat ng German Federal Intelligence Service o BND. Nadiskubre ng mga ahente ng BND matapos suriin ng opisyal na imilatalang datos pang-ekonomiya ng Kremlin ang laki ng kanilang panlilinlang. Nalaman nila na mas mataas ang tunay na federal budget deficit ng Russia para sa 2025 kaysa sa opisyal na bilang. Para maging mas tiyak, sinabi ng Moscow na ang kanilang deficit para sa 2025 ay nasa 5.65 trilyong rubles na humigit kumulang 72 bilyong dolyar. Ngunit ayon sa BND, ang totoong deficit ay 8.01 trilyong rubles o 100 bilyong dolyar, halos 30 bilyong dolyar na mas mataas kaysa sa pahayag ng Kremlin. Katumbas ito ng humigit kumulang 3.6% ng kabuuang gross domestic product ng bansa. Isang nakakagulat na antas ng pagkalugi ayon sa ulat ng BND. Ipinapakita nito ang totoong gastos na kusang tinanggap ng Kremlin para sa agresibong digmaan laban sa Ukraine na may epekto sa maraming taon. Lalong nasira ang reputasyon ng Kremlin sa loob at labas ng bansa dahil sa lantad nilang pagsisinungaling para pagtakpan ang kanilang pagkalugi. Lalo pang nababawasan ang pagiging mapagkakatiwalaan ng opisyal ng mga estadistika dahil dito. Ang Russia bilang isang lugar para sa pamumuhunan ay may hindi masukat na mga panganib. Hindi magtatagumpay ang plano ni Putin na ibalik ang dating kaluwalhatian ng Russia sa ganitong kalagayan. Mula sa pananaw ng Ukraine, gayunpaman, ito ay napakagandang balita. Maaring nais ng Russia na baluktutin ang katotohanan. Pero ito ang isa sa pinakamalaking kasinungalingan nito na nagpapakita kung gaano kababa ang narating ng bansa. Sa mga unang taon ng digmaan, hindi kailangan magsinungaling ni Putin tungkol sa ekonomiya at hindi rin kailangan dayain ng Kremlin ang kalkulasyon dahil naging maayos ang pagharap sa unang gastos ng labanan. Kahit nagpatupad ng sunod-sunod na parusa ang mga bansang kanluranin laban sa mga bangko at negosyo ng Russia, kasabay ng pagyeyelo sa ari-arian ng mga oligarko sa Moscow, matatag pa rin ang ekonomiya ng Russia. Si Putin pa nga ang nagyabang na natalo nila ang mga parusa. Pero habang tumatagal, lumalala ang sitwasyon. Palaging naubos ang pambansang pondo ng kayamanan ng Russia, nababawasan ang reserba at ang industriya ng langis, gulugod ng ekonomiya, ay nakararanas ng matinding pressure. Dahil sa mga parusa, binawasan ng maraming bansa ang pagdepende sa yaman ng Russia, pinutol ang kasunduan sa kalakalan at naghanap ng ibang mapagkukunan. Halimbawa, malaki ang binawas ng European Union sa pamumuhunan nila sa enerhiya ng Russia. Mabilis nitong ipinatupad ang halos total ban sa pag-angkat sa pamamagitan ng dagat ng hilaw na langis ng Russia at mga pinong produktong petrolyo at nagtakda ng mahigpit na price cap sa langis ng Russia para limitahan ang kita nito sa export. Pinalawak din nito ang mga pinagkukunan ng supply at pinabilis ang pamumuhunan sa mga nababagong mapagkukunan ng enerhiya sa pamamagitan ng RE-Power EU Plan. Kita sa estadistika ang epekto ng mga desisyong ito. Halimbawa, ang pag-aangkat ng langis mula Russia papunta sa mga bansa ng EU ay bumaba mula 20% noong unang quarter ng 2021 hanggang 1% na lang pagsapit ng ikatlong quarter ng 2025. Habang tinalikuran ng mga mamimili sa EU ang Moscow, sinikap ng Kremlin na palakasin ang ugnayang pangkalakalan nito sa ibang mga bansa. Inasahan nilang tulad ng China, India at iba pa, susuportahan nila ang ekonomiya ng Russia at ilang panahon nga nila itong ginawa. Kalaunan, nagsimulang muling pag-isipan ng mga bansang ito ang relasyon nila sa Russia. Noong Pebrero 2026 nang hako ang mga tagapino ng langis sa India na babawasan ang pag-aangkat ng langis mula Russia at mag-invest sa enerhiya ng Amerika.
matapos pumirma ang bansa ng bagong kasunduan sa kalakalan sa Estados Unidos. Bukod pa rito, kahit na patuloy na bumibili ang Sina ng maraming yaman mula Russia, bumaba ang kabuuang kalakalan nito sa Russia noong 2025 kung saan ang kabuuang halaga ng pag-aangkat at pagluluwas sa pagitan ng dalawang bansa ay bumaba mula 200 at 44.8 bilyong dolyar noong 2024 sa 200 at 28.1 bilyong dolyar noong 2025. At hindi lang iyon ang kinailangang harapin ng Kremlin. Kailangan din nilang tiisin ang mas kaunting pera na pumapasok mula sa iilan na lang nilang natitirang katuwang sa kalakalan. Kinailangan din nitong harapin ang mga direktang pag-ataking pasabog sa infrastrukturang nagpapanatiling umaandar ang industriya ng langis nito. Mula 2025 hanggang 2026, paulit-ulit na tinarget ng mga operator ng drone ng Ukraine ang mga refinery, imbakan ng gasolina at mga pipeline ng Russia na nagdulot ng sulod-sulod na matitinding pinsala sa ekonomiya ng kalaban. Ang mga pag-ataking ito ay nagdulot ng malaking pagkawala ng langis ng Russia na sumira sa mga pag-asang pang-ekonomiya ng Kremlin at kakayahan nilang suportahan ang makinarya ng digmaan. Sa mga unang buwan ng 2026 halimbawa, nagkaroon ng matagumpay na mga pag-atake sa mga target. Tulad ng Ilsky Oil Refinery, isa sa pinakamahalagang refinery sa Timog Russia na nagsusupply ng gasolina sa mga puwersang lumalaban sa Timog Ukraine, gaya ng Crimea at ang Volgograd Refinery na direktang nagbibigay ng gasolina sa mga opensiba sa silangang front. Ang mga refinery sa Krasnodar Krai at Komi Republic ay tinamaan din na lalong nagpapahina sa ekonomiya at militar na kakayahan ng Russia. Habang winasak ng mga drone ng Ukraine ang mga imbakan ng gasolina sa mga dipo ng langis sa Lebudsk, Belgorod, Volgograd, Penza at Voronezh sa Russia. Sa tuwing tinatamaan ang mga target na ito, nararamdaman ng Russia ang epekto at naapektuhan ang kanilang kita mula sa langis at gas na mahalaga sa pondo ng digmaan. Dahil dito, lalong nahihirapan silang ipagpatuloy ang digmaan at tumitindi pa ang pressure sa bumabagsak nilang ekonomiya. At wala namang palatandaan na gaganda ang sitwasyon sa lalong madaling panahon. Sa kabaliktaran, binanggit sa ulat ng BND na halos tiyak na lalala pa ang sitwasyon habang tumatagal ang digmaan. Kung walang malawakang hakbang, lalo pang titindi sa katagalan at nanganganib maging talamak ang mga estruktural na suliranin ng ekonomiyang Ruso na umaasa sa sektor ng enerhiya. At sabi kang Ukrainian na pabilisin ang prosesong iyon. Pero bago natin talakayin yan, marami pang kasunod nito. Kung may natutunan ka sa The Military Show, huwag kalimutang mag-subscribe. Ngayon, naging pangunahing bahagi na ang Ukraine sa pagbagsak ng reputasyon ng Rusya. Kung walang drone attack sa mga refinery at iba pang target, hindi sana ganito nanganganib ang ekonomiya ng Kremlin. Pero hindi dito huminto ang Kiev. Inanunsyo ng Ministry of Defense ang layuning palalain ang depisit ng Rusya. Sa katunayan, gusto ng Ukraine na gawing pinakamasamang taon sa kasaysayan ng ekonomiya ng Rusya ang 2026 gamit ang isang estratehiyang may maraming hakbang para makamit ang layuning iyon. Kasama sa estratehiyang ito ang pakikipag-ugnayan sa mga kaalyado sa buong mundo para magpatupad ng mas mahigpit na parusa sa Moscow at magsagawa ng magkasanib na aksyon laban sa mga tanker ng langis ng Shadow Fleet ng Kremlin. Patuloy na aatakehin ng Ukraine ang mga oil infrastructure gamit ang arsenal nito ng mga drone na namungguna sa mundo at mas malalakas na long-range missile para tamaan ang kalaban kung saan ito pinakamasasaktan. Sumasang-ayon ng BND na ang mga karagdagang hakbang na gagawin ng Ukraine at ng mga kaalyado nito ay maaring makatulong upang gawing mas mahirap pa ang kasalukuyang mahirap na sitwasyon para sa Russia. Sa pagtatapos, pwedeng patawan ng dagdag na parusa ang mga taga-suporta ng Russia sa ibang bansa o sa Shadow Fleet. Ang patuloy na pagpapatupad nito ay posibleng magtaas pa sa gastos ng digmaang agresyon ni Putin. Habang lumiit ang kita, tumaas ang gastos sa pagpapanatili ng kalagayan, halimbawa para sa mga hakbang sa pag-iwas sa mga parusa. Dahil dito, lalo pang humina ang kakayahan ng ekonomiya ng Russia sa hinaharap. Maging sa Russia, lalong nababahala ang mga opisyal ng Kremlin. Isang opisyal na piniling manatiling hindi pinangalanan dahil sa panganib ng pagsasalita al magsiwalat sa Reuters na maaring maging 3 beses na mas mataas ang pampublikong depisit ng Russia kumpara sa opisyal na target pagsapit ng katapusan ng 2026 dahil sa bumababang kita mula sa langis at mas mahigpit na mga parusa mula sa kanluran. Tinukoy ng source ang kalkulasyon ng mga ekonomista mula sa Kremlin-linked think tank. Ayon sa ulat, hindi balak ng Kremlin ilatala ang mga kalkulasyong ito, pero hindi nito ibig sabihin na hindi nabalido o tumpak ang mga ito. Ipinapakita ng mga ito na mawawala ng Russia ng hanggang 18% ng kita mula sa enerhiya kumpara sa plano ng gobyerno
na magtutulak sa kanilang deficit hanggang 4.4% ng GDP na mas mataas kaysa sa optimistikong target ng Moscow na 1.6%. Hayagang inamin ng source na lalong nagiging malala ang sitwasyon. Lumalala ang budget dahil bumababa ang kita at tumataas ang gastusin. Sabi nila, kailangan ng mas mahigpit na hakbang ng mga autoridad sa pananalapi kaysa sa dati para makontrol kahit paano ang krisis. Lahat ng ito ay maaaring hindi ganoon kasama mula sa pananaw ng Rusya kung tunay na nakakamit ng bansa ang mga layunin nito at nagkakaroon ng tagumpay sa aktwal na labanan. Mas matatanggap ng publiko ng Rusya ang pagkalugi sa ekonomiya kung regular na nakakasakop ng mga bayan at lungsod ang mga tropang Ruso at naitatatag ang mahalagang posisyon. Dapat nilang magpatuloy para makamit ang tagumpay na ipinangako noong 2022. Pero hindi ganoon ang nangyari. Ayon sa ulat ni David R. Henderson at Ryan Sullivan sa Defense News, malaki ang nawala sa Kremlin at kaunti ang nakuha mula nang ipag-utos ni Putin ang pananako ilang taon na ang nakalipas. Malaki ang pagkakaiba. Para matukoy ang gastos at pagkawala ng Russia sa digmaan laban sa Ukraine, sinuri ng mga mananaliksik ang tatlong pangunahing aspeto: halaga ng human capital, gastos sa kagamitan at operasyon, at macroeconomic na epekto sa GDP ng Kremlin sa panahon ng labanan. Heto ang kanilang natuklasan. Tungkol sa halaga ng human capital, sinubukan ng mga mananaliksik na tantiyahin kung gaano kalaki ang naging epekto sa ekonomiya ng Russia ng kanilang mga kaswalti, na ngayon ay higit na sa 1 milyon. Ginamit nila ang karaniwang kasangkapan sa ekonomiya na Value of a Statistical Life, VSL, bilang sukatan. Dahil dito, tinaya nilang ang buhay ng isang Ruso ay nasa $2.6 milyong at ang malubhang sugat ay nagkakahalaga ng $270,000. Pagkatapos, kailangan ng grupo na i-multiply ang mga bilang na ito sa total ng mga kaswalting Ruso. Imposibleng malaman ang eksaktong bilang ng mga sundalong Ruso na napatay o nasugatan sa digmaan laban sa Ukraine dahil magkaiba ang datos ng bawat source at patuloy pang tumataas ang bilang araw-araw. Upang maiwasan ang pagkiling, gumamit ang mga mananaliksik ng datos mula Enero 2026 ng Center for Strategic and International Studies na nagsasabing ang kabuuang bilang ng mga sundalong Ruso na napatay hanggang ngayon ay humigit kumulang 325,000 at ang kabuuang bilang ng mga nasugatan o nawawala ay nasa 875,000. Bilang resulta, natuklasan ng ulat ng Defense News na ang kabuuang pagkalugi sa ekonomiya mula sa mga namatay ay 325,000 na pinarami sa $2.6 milyong na umaabot sa $845 bilyong. Ang pagkalugi dahil sa mga sugatan ay 875,000 na pinarami sa $270,000 na ang kabuuan ay $236 bilyong. Sa kabuuan, mahigit $1 trilyong ang nawala dahil sa mga nasawi at nasugatang tropa na bahagi lamang ng mas malaking larawan. Nawalan din ang Rusya ng napakaraming kagamitang militar sa Ukraine. Ang open source intelligence groups gaya ng Oryx at mga internasyonal na ahensya ng intelihensya ay nagmonitor at nagkumpirma ng mga pagkalugi na ito isa-isa. Libu-libong tangke, sasakyan, barko, eroplano, air defense system at iba pang gamit ng Rusya ang nawala sa mapa dahil sa mga drone, mina, missile at iba pa ng Ukraine. May mga kagamitang umaabot sa 10 o daan-daang milyong ang halaga at minsan higit pa. Imposibleng makuha ang eksaktong numero. Kaya umasa ang mga mananaliksik sa Minfin na nag-uulat ng opisyal na estadistika ng gobyerno. Ayon sa datos ng Minfin, nawala ng Rusya ng halos 12,000 tangke, 24,000 armored fighting vehicles, 400 eroplano at iba pang kagamitan. Kapag pinagsama-sama, ang mga nawalang kagamitang yon ay tinatayang nagkakahalaga ng humigit kumulang $125 bilyong. Tilataya ng mga mananaliksik na gumastos ang Moscow ng halos $150 bilyong para sa operasyon tulad ng gasolina, bala at lohistika, basa datos ng RAND Corporation. Sa kabuuan, ito ay dagdag na $275 bilyong na pagkawala sa kagamitan at gastos sa operasyon. Ang huling salik na dapat isaalang-alang ay ang macroeconomic na epekto at pagkawala ng GDP na naranasan ng Russia dahil sa digmaan laban sa Ukraine. Mahirap itong kalkulahin o sukatin dahil maraming salik at variable ang dapat isaalang-alang.
Ayon sa iba't ibang ulat, 600,000 hanggang 1,000,000 Ruso ang umalis ng bansa mula simula ng digmaan. Malaki sana ang naitulong nila sa ekonomiya ng bayan kung hindi nagkaroon ng digmaan. Kinailangan ding tantiyahin ng mga mananaliksik kung gaano kalaking kalakalan at pamumuhunan ang nawala sa Russia dahil sa epekto ng mga parusang ipinataw ng kanluran at sa lalo nitong pag-iisa sa pandaigdigang entablado, kasama na ang epekto sa ekonomiya ng pag-freeze ng mga internasyonal na organisasyon sa mga ari-arya ng Russia. Para mapadali, umasa ang mga mananaliksik sa isang pag-aaral ng Universidad ng California, Berkeley noong Hulyo 2025 na sinuri ang mga pagtataya ng GDP ng Russia bago at pagkatapos ng pananakop. Ayon sa pag-aaral, nawala ng bansa ng $281 bilyong sa GDP kada taon mula simula ng bigmaan. Sa kabuuan ng labanan, lumampas sa $1 trilyong ang halagang iyon. Napagpasyahan ni Henderson at Sullivan na umabot sa $2.5 trilyong ang nawala sa Russia sa digmaan kontra Ukraine, mas mataas pa ito sa $2.2 trilyong na GDP ng bansa. Pero nananatili ang tanong, ano nga ba ang naipakita ng Russia kapalit ng napakalaking gastos na yon? Ang sagot, halos wala. Batay sa datos ng Institute for the Study of War, nalaman ng mga mananaliksik na sinakop ng Russia ang tinatayang 28,000 milya kwadrado ng Ukraine mula na magsimula ang pananakop noong 2022 o halos 12% ng buong bansa. Sa kabuuan, kontrolado na ngayon ng Russia ang 20% ng Ukraine kapag isinama ang mga teritoryong nasakop bago ang 2022 tulad ng Crimea. Kahit ganon, ang 28,000 milya kwadrado na yon ay katumbas lamang ng humigit kumulang 10% ng kabuuang lupa ng isang estado sa US, ang Texas, na nagpapakita kung gaano kaliit talaga ang mga nakamit ng Kremlin. Pero wala pa ang pinakamalupit na estadistika. Nang tiningnan nila kung magkano ang nagastos ng Russia at kung ano ang nakuha nila kapalit nito, natuklasan ng mga mananaliksik na gumastos ang Kremlin ng humigit kumulang $70 milyong para sa bawat milya kwadrado ng lupang nakuha nila. Napakalaking halaga ng pera niyan para sa napakaliit at halos walang kapalit na nakuha. Para lumala pa ang sitwasyon, tandaan na hindi sinakop ng Russia ang malalaking lungsod at infrastruktura ng Ukraine. Kadalasan, ang napupunta sa kanila ay maputik na bukirin na puno ng hukay at abandonadong baryo na winasak ng buwan-buwan at taon-taong pambobomba. Walang mahalagang yaman ang nakuha ng Kremlin dito. Ngunit gumagastos sila ng bilyon-bilyong dolyar sa halos walang kwentang lupa. Pinakamalala pa ayon sa mga mananaliksik, malamang hindi talaga iniintindi ni Putin ito. Hindi niya mararamdaman ang epekto ng mga pagkalugi dahil patuloy niyang e-enjoy ang kanyang mga palasyo at maranyang pamumuhay bilang presidente. Ang mga mamamayang Ruso ang direktang nakararamdam ng epekto nito habang gumababa ang kanilang antas ng pamumuhay at patuloy na tumataas ang presyo ng mga pangunahing pangangailangan. Samantala, tinatakpan pa rin ng Kremlin ang katotohanan gamit ang peking datos at kasinungalingan. Ngunit hindi ito magtatagal dahil nagsisimula ng magkaaberya ang propaganda machine ni Putin. Habang tumatagal ang digmaan, mas madali para sa mga pinakamatitinding nasyonalistang Ruso na makita ang katotohanan sa likod ng kasinungalingan. Ngayon, maari mo pang matuklasan ang mas madilim at malalim na hukay na hinukay ng Pangulong Ruso para sa sarili niya. Sa video, tatalakayin kung paano winasak ng mga puwersang Ukrainian ang isa sa pinakamahahalagang base ng Kremlin sa Black Sea sa isang matagumpay na pag-atake sa gabi. Bilang alternatibo, panurin mo ang video na ito para malaman kung paano naabot ng Ukraine ang tila imposibleng bagay mula sa pagiging hindi gaano mahalagang puwersa sa larangan ng militar hanggang sa pagiging tunay na superpower sa loob lamang ng ilang taon. Para sa higit pang ganitong video, balitang kagyat at pagsusuri ng taktika at estratehiya, mag-subscribe na sa programang ito tungkol sa militar na yon.